Sina Aira ay dating isang babaeng mayroong parang panaginip na buhay na puno ng kaligayahan. Nagpakasal siya sa lalaking mahal niya at namuhay silang magkasama ng napakainit at mapayapa. Dahil si Jungkook ay laging isang huwarang asawa at mahal na mahal ang kanyang asawa. Siya ang ipinagmamalaki ni Aira tuwing nagmamayabang siya sa kanyang mga kaibigan. Dahilan upang tignan siya ng mga ito ng may paghanga. Gayunpaman, ang masayang buhay na iyon ay hindi nagtagal. Dahil sa ika-negatibo 100 araw ng anibersaryo nila bilang magkasintahan, biglang ipinaalam ni Jungkook sa kanyang asawa na nagbitiw siya sa kanyang trabaho upang simulan ang sarili niyang karera. Ang balitang ito ay parang kidlat sa langit kay Aira dahil siya ang tanging sandigan ng pamilya. At matagal na siyang nag-resign sa trabaho upang maging housewife at tulungan ang asawa na pangalagaan ang tahanan. Ngayon, dahil sa balak niyang magsimula ng negosyo, naging napakahirap ng kanilang buhay. Kailangang magtrabaho ni Aira ng 3 tandang bawas 4 na trabaho ng sabay-sabay upang tustusan ang gastusin sa pamumuhay. Sobrang pagod na humantong sa pagkakuha niya sa kanilang panganay na anak, ang malaking pagkawala na iyon ang nagpatindi sa limitasyon ni Aira. Hindi na niya matiis ang walang malasakit na asawa, kaya nagpasya siyang makipagdiborsyo at wakasan ang kanilang 4 na taong kasal. Lumipas ang isa pang 3 taon mula nang magdiborsyo, walang anumang balita si Aira tungkol kay Jungkook. At siya ay isa pa ring single na babaeng nagtatrabaho ng husto upang tulungan siyang bayaran ang utang niya mula noong nagsimula siya ng negosyo, na hindi alam ni Jungkook. Nang araw na iyon, may isang customer na nagtatrabaho sa isang matchmaking program. Nakita ang magandang hitsura ni Aira, kaya inanyayahan siyang sumali sa mataas na bayad. Ngunit dahil pagkatapos ng nabigong kasal, hindi siya nangangahas na makipag-date sa bago kaya tumanggi siya. Hanggang sa isang araw ay binisita ni Aira ang kanyang mayamang kaibigan. At ipinakita sa kanya ni Bang Soon ang magasin na nagpupuri sa tagumpay ni Jungkook. Lubos na nagulat si Aira at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang maging isa siyang mayaman at chaebol. Nagmamay-ari ng isang kumpanya na dalubhasa sa teknolohiya at lubos na matagumpay, nakakuha ng maraming atensyon mula sa media. Dahil sa kanyang kasikatan, marami ring mga dalaga mula sa mga pamilyang chaebol ang gustong magpakasal kay Jungkook. Ngunit bawat pagkakataon ay tinatanggihan niya sila ng napakalamig at prangka. Dahil pagkatapos ng diborsyo kay Aira, nahihirapan si Jungkook na tanggapin ang ibang babae. Nang tanungin ng reporter kung ano ang nag-udyok sa kanya na maging matagumpay tulad ng ngayon, naalala kaagad ni Jungkook ang kanyang dating asawa na patuloy na pumupuna sa kanya tuwing nabibigo siya. Sa huli, kinailangan nilang magtungo sa korte para sa diborsyo sa isang araw na may makapal na pag-ulan ng niebe. Sinubukan niya siyang pigilan at nagmakaawa kay Aira na bigyan pa siya ng isang pagkakataon, ngunit wala itong silbi. Dahil dito, determinado si Jungkook na maging matagumpay para pagsisihan niya. Si Aira, sa oras na ito, ay talagang nagsisisi. Ngunit hindi dahil sa pagkawala ng mayamang asawa tulad ni Jungkook, kundi dahil dapat ay nakatanggap siya ng alimony pagkatapos niyang tulungan siyang bayaran ang utang. Bukod pa rito, ang libreng messaging application na ginawa niya ay dahil din sa ideya ni Aira. Ngayon, nang makita niya si Jungkook na sikat, hindi rin siya nagpatalo at nagpasya siyang sumali sa matchmaking program. Dumating ang isang lalaki sa silid ng mga babae at nakipagkita ng pribado kay Aira, na nagpainggit sa iba dahil nabalitaan nilang isa siyang plastic surgeon. Ang lalaking ito ay nagbigay kay Aira ng maraming pampaganda. Nagpahayag ng mga salita ng pag-aalala at pagtatanong, nagbigay ng pag-asa kay Aira tungkol sa pag-ibig. Lalo pang lumalim ang kanilang relasyon at inanyayahan siya nito na dumalo sa year-end party kasama siya. Pagdating pa lang nila, tumalon na ang babae sa tabi ng doktor. Nagulat si Aira dahil magkasintahan pala silang dalawa. At inimbitahan lang siya ng lalaking iyon doon na mailayuning iset up siya sa mayamang lalaki. Nang makita na may balak siyang ligawan siya, natakot si Aira at nagdahilan na pupunta sa banyo, ngunit hindi pa nagtatapos ang lahat. Ang babae ay kumatawan sa matandang lalaki at gustong magpadala ng mensahe kay Aira, na kung papayag siyang maging mistress niya, makakatanggap siya ng maraming benepisyo. Mula sa pera hanggang sa isang apartment sa Gangnam, basta wag lang malalaman ng asawa ng lalaki. Nang marinig iyon ni Aira, hindi na siya nakapagtimpi. Lumabas na ang doktor ay ginawa ang lahat dahil lamang sa gusto niya itong gamitin. Galit na sinampal siya ni Aira dahil tinuring siya nitong murang babae. Siya, sa kabilang banda, ay hindi inamin ang kanyang pagkakamali at sa halip ay sinungitan siya. Ang kasintahan sa tabi ay ibinalik pa ang regalo ni Aira at tinawag itong mura at hindi karapat-dapat sa kanila. Pagkatapos, pareho silang umalis na walang pasabi at iniwan si Aira. Dahilan upang kailangan niyang maglakad ng matagal sa ilalim ng malakas na ulan. Nang makita ang larawan ng kanyang dating asawa na nagtagumpay sa malaking screen, pinagtawanan niya ang sarili kung gaano siya kawawa ngayon. Pumunta si Aira sa isang kalapit na bar upang pawiin ang kanyang damdamin. Sino ang mag-aakala na maririnig niya ang mga lalaki sa kabilang mesa na nagsitsismisan tungkol sa kanya na may mga maling chismis? Sinabing si Aira, dahil sa kasakiman, ay patuloy na humihingi ng suportang pinansyal kay Jungkook pagkatapos ng diborsyo. Dahil sa labis na ingay, lumapit siya upang makipagtalo sa kanila, ngunit aksidente siyang naitulak sa lupa. Ayaw pang humingi ng tawad ng grupo at umalis.
Sa galit, kinuha ni Aira ang isang buto at malakas na ibinato ito sa lalaki, na dahilan upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinailangan nilang magpaliwanag sa presinto ng pulisya. Bawat isa ay may sariling katwiran at ayaw humingi ng tawad sa isa't isa. Nagreklamo si Aira na ininsulto siya nito muna at inamin niya na siya ang dating asawa ni Jungwoo. Ang grupo ay hindi naniniwala at pinapunta si Jungwoo upang makipag-ayos. Si Aira, dahil ayaw na niyang makialam sa kanyang dating asawa, ay tinanggihan ang relasyon kay Jungwoo at mas gugustuhin pang makulong. Ang matalik na kaibigan ay hindi makatiis na makita siyang naghihirap at naglakas loob na tawagan siya para humingi ng tulong. Bagaman sinabi ni Jungwoo ng malamig na wala na siyang kinalaman kay Aira, pumunta pa rin siya sa presinto ng pulisya. Sa sandaling unang nagkita ang dalawa pagkatapos ng 3 taon, nagdamdam si Aira at hindi na naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, nagkagulo rin ang buong presinto ng pulisya dahil sa pagdating ng sikat na direktor ng E-Company. Hindi sila makapaniwala na si Jungwoo ay talagang dating asawa ni Aira. Ngunit dahil doon, pumayag ang grupo na makipag-ayos at pinatawad siya. Bago sumakay sa kotse at umalis, sinabi pa ni Jungwoo kay Aira na mas mabuting hindi na sila magkita muli sa hinaharap. Ang kanyang assistant ay ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang dating asawa ng kanyang boss. Nagtanong siya tungkol sa nakaraan ng dalawa at sinabi ni Jungwoo na napakabuti ni Aira sa kanya noon. Hanggang sa araw na nalugi si Jungwoo dahil sa nabigong negosyo at ikinulong siya sa labas sa gitna ng malamig na taglamig. Tuwing naaalala niya ang sandaling iyon, natatakot siya sa babaeng madaling magbago ng isip. Gayunpaman, hindi pinalitan ni Jungwoo ang kanyang numero ng telepono na para bang hinihintay niya ang tawag ni Aira. Napansin ito ng matalik niyang kaibigan nang tawagan siya nito, ngunit hindi pa rin naniwala si Aira. Pag-uwi niya, patuloy niyang naririnig si Mijon na nagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay Jungwoo na nagpagalit sa kanya at nakipagtalo siya sa kanyang matalik na kaibigan at umalis. Ngunit naalala niya na bukod sa bahay niya, wala nang ibang pupuntahan si Aira. Kung babalik siya, magiging kahiya-hiya kaya nagpasya siyang pumunta sa pampublikong paliguan. Aksidente niyang narinig ang ilang matatandang babae na nagsisismisan tungkol sa mag-asawa na nagbalik loob dahil sa tagumpay ng asawang lalaki sa negosyo. Nagulat din si Aira at naghanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Jungwoo online. Ngayon, siya na ang CEO ng isang malaking kumpanya na may halagang aabot sa trilyong won. Dahilan upang magsimulang makaramdam si Aira ng pagsisisi, kaya hindi siya makatulog buong gabi. Sino ang mag-aakala na bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Jungwoo kinabukasan na nagsasabing magkita silang dalawa at mag-usap. Hindi makapaniwala si Aira sa kanyang mga mata, kaya kinurot niya ang sarili. Ang sakit ay nagpaunawa sa kanya na hindi ito panaginip. Agad siyang pumayag at nagmadaling pumunta sa hair salon upang mag-ayos at maging maganda. Sumunod, pumunta siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jungwoo. Pagpasok pa lang sa opisina niya, agad na nabigla si Aira sa laki nito. At inimbitahan siya ni Jungwoo na umupo sa malamig na tono. Agad siyang naglabas ng sobre at sinabing ito ang alimunin ni Aira pagkatapos ng diborsyo. Kasabay nito, pinapirmahan siya ng isang kasunduan na hindi niya maaaring gamitin ang suportang pinansyal bilang dahilan upang takutin siya. Halos mahulog ang tasa ng kape na hawak niya. Sa loob ng maraming taon, siya ay naghirap at nagtrabaho ng husto upang bayaran ang utang niya at ngayon ay iniinsulto pa siya ng ganito. Dahilan upang magalit si Aira, punitin ang kasunduan at ibato ito sa mukha ni Jungwoo upang malaman niya na hindi siya isang babae na iniisip lang ang tungkol sa pera. Gayunpaman, hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Dahil may kapatid na lalaki rin si Aira at dahil si Sucheol ay nalugi sa negosyo at nakaranas ng maraming kabiguan. Ngayon, nang marinig niya ang balita na nagtagumpay ang kanyang bayaw at yumaman, kusang loob siyang nagpunta sa kumpanya. Dahilan upang isipin ni Jungwoo na si Sucheol ay pinadala ni Aira, kaya binigyan niya ang kapatid na lalaki ng kabuuang 300 milyong won na suportang pinansyal, na hindi pa alam ni Aira sa panahong iyon. Kasabay nito, ang asawa ng matandang lalaki noong isang araw ay galit na pumasok sa tindahan at hinanap si Aira. Nagkamali ng akala na gusto niyang akitin ang kanyang asawa, kaya sinampal niya si Aira. At sinigawan siya ng masasamang salita kahit gustong magpaliwanag ni Aira, ngunit walang gustong maniwala sa kanya. Sa huli, tinanggal sa trabaho si Aira ng manager at nawala ang tanging trabaho niya. Habang malungkot na umaalis sa lugar na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na lalaki. Sinabing tutulungan niya si Aira na matupad ang pangarap niyang magbukas ng sarili niyang tindahan. Biglang narinig iyon, hindi pa niya naintindihan kung saan nagmula ang pera ng kanyang kapatid. Sa oras na iyon, dumaan si Seung-hyun kaya tinulungan niya ito. Siya ang anak ng isang mayamang pamilyang chaebol at ang chairman na namumuhunan sa kumpanya ni Jungwoo. Ngayon, kadarating lang ni Seung-hyun mula sa ibang bansa, ay kasama niya ang kanyang high school tutor na si Jungwoo para uminom sa isang bar at magbalik tanaw sa nakaraan. Samantala, ang kapatid na lalaki ni Aira ay nasangkot sa mga loan shark at nahuli siya nila. Sa pagkakataong ito, hindi na sila magpapatawad pa. Kung hindi siya magbabayad ngayon, mamamatay lang siya dito. Si Jungwoo naman ay magsasagawa ng anniversary party kasama ang mga matataas na ehekutibo. Sinasadya niyang baguhin ang oras na ikinagulat ni Yeojin na katabi niya. Tinanong niya si Jungwoo kung bakit niya pinili ang araw na ito at sinabi niyang iyon ang araw na nakatakas siya mula sa impyerno. Naalala niya noong taong iyon, pagkatapos diborsyuhin ng kanyang asawa si Jungwoo, uminom siya mag-isa sa tabing ilog sa malamig na panahon.
Lubha siyang nasiraan ng loob kaya nawalan siya ng kagustuhang magsikap pa at gusto na niyang magpakamatay doon. Sa sandaling iyon, natuklasan siya ng butler ng bahay ni Eugene. Dali-daling tumakbo upang pigilan siya na nagdulot ng pagkawala niya ng balanse at nahulog sa tubig. Matapos siyang iligtas, dinala si Jungkook sa bahay ng chairman at dahil doon, nakakuha siya ng tulong mula rito. Iyon ang araw na inakala niyang nabuhay siyang muli. Kasabay nito, ibinigay ng kanyang kapatid na lalaki ang natitirang 5 milyong won kay Aira. Sinabing ito ang suportang pinansyal ni Jungkook na ikinagulat niya. Gusto niyang malaman kung bakit niya ito tinanggap at sa huli, kinailangan niyang umamin ang kanyang kapatid. Dahil sa kanyang mga utang at pagtatago sa Vietnam, patuloy silang hinahabol. Dahil hindi na siya makapamuhay ng ganito, kinuha ng kanyang kapatid ang lahat upang bayaran ang utang at ito na lang ang natira. Nang marinig iyon ni Aira, gumuho siya. Umiyak siya at sinabi sa kanyang kapatid, "Alam mo ba kung anong pera ito? Nangako siyang hindi niya ako hahayaang magdusa, ngunit hindi niya ito nagawa kaya ibinigay niya ito sa akin. Gusto rin niya akong pumirma ng kasunduan upang mawala ako sa buhay niya. Kaya hindi ko tinanggap ang pera, ngunit bakit mo ginawa iyon?" Sa huli, kailangan pa ring makita ni Aira si Jungkook muli. Gusto lang niyang ipaalam sa kanya na natanggap niya ang pera at gagamitin niya ito ng naaangkop. At hindi niya binanggit ang tungkol sa utang ng kanyang kapatid. Para matapos na ang relasyon nilang dalawa dito. Gayunpaman, gusto pa ring tanungin ni Aira si Jungkook kung bakit niya pinili ang Pebrero 14 na bilang araw ng pagtatatag ng kumpanya. Ang araw na naghiwalay silang dalawa, gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil pagkatapos mong umalis sa buhay ko, nakatanggap ako ng malaking pamumuhunan. Hindi ba yun masyadong mahiwaga? Kaya Aira, manahimik ka na mula ngayon at umalis sa buhay ko. Nang marinig niya ang mga walang pusong salita na iyon, patuloy siyang nalungkot. Patuloy siyang nagsikip ang kanyang mga kamay, nanunumpa na maghihiganti kay Jungkook, ang taksil na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon sa pagbabayad ng utang. Noong sila ay nagdiborsyo, hindi man lang ibinunyag ni Aira sa kanyang asawa na siya ay nakunan dahil sa sobrang trabaho para lamang hindi na ito ma-stress pa. Ngayon na si Jungkook ay nagtagumpay ng husto, ngunit malamig at walang awa sa kanya, hindi matanggap ni Aira. Nagplano siyang maghiganti at nagsimulang makipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Para makalapit sa kanya, maaari lang si Aira na mag-apply sa kumpanya ni Jungkook. Kaya't kinuha niya ang pagkakataon na naghahanap sila ng mga empleyado upang mag-apply. Naghanda ng mabuti si Aira at may maayos na GPA sa recruiter. Gayunpaman, si Seung-hyun sa tabi ay sinasadyang sumingit na halos maging sanhi ng pagkabigo niya sa interview ng ilang beses. Kaya paglabas niya, tinawag niya ito upang mag-usap at tinanong si Seung-hyun kung bakit siya nagdulot ng gulo sa kanya. Gayunpaman, iniwasan niya ang sagot at nagbago ng paksa. Pinuri niya ang scarf sa leg ni Aira na nagpatawa sa kanya at binaliwala niya ito. Pagbukas niya ng elevator, hindi niya inaasahang makikita niya si Jungkook. Pareho silang nagulat dahil nagkita silang muli sa kabila ng pagtatapos ng kanilang relasyon kamakailan. Nang makita niya ang interview card sa damit ni Aira, alam na niya ang dahilan. Agad niya siyang tinawag upang mag-usap sa labas. Dahil may isang bagay si Jungkook na hindi pa rin niya maintindihan, bakit kailangan niyang piliin ang kanyang kumpanya gayong napakaraming kumpanya sa labas. Sinabi ni Aira na wala siyang degree o karanasan, kaya kung pumunta siya sa mga lugar na iyon, wala rin siyang pagkakataon na makalusot sa paunang screening, kaya dito lang siya makakapunta. At tiniyak niya na aalis siya kapag nagkaroon na siya ng sapat na karanasan, ngunit ayaw pa rin ni Jungkook na makisalamuha sa kanyang dating asawa. Maliban kung luluhod siya at magmakaawa sa kanya para sa pagkakataong makapasok sa kumpanya. Gusto sanang itapon ni Aira ang kanyang pagmamalaki at lumuhod, ngunit hindi maabot ng kanyang tuhod ang lupa. Bukod pa rito, kabilang sa mga aplikanteng nakapasa sa interview ay ang kanyang pangalan. Pagkakita pa lang ni Jungkook dito, galit niyang ginusot ito at itinapon sa basurahan. Akala ni Aira ay hindi siya natanggap kaya nag-apply siya sa ibang lugar, ngunit tinanggihan siya sa iba't ibang dahilan. Bukod pa rito, nakatagpo pa siya ng isang bastos na matandang lalaki, kaya wala siyang nagawa kundi umuwi ng walang dala. Sa sandaling pinakadesperado si Aira, bigla siyang nakatanggap ng tawag na nagpapahayag na nakapasa siya sa interview na lubos na nagpasaya sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala na talagang makakapasok si Aira sa kumpanyang iyon kahit natuklasan na siya ni Jungkook. Ang dahilan ay dahil hindi sinasadyang napanood niya ang matchmaking show na sinalihan ni Aira. Narinig niya itong nagrereklamo sa GV na ayaw niyang makita ang masamang dating asawa na nagpagalit sa kanya. Dali-daling tumakbo sa opisina at hinalungkat ang file ni Aira sa basurahan. Ibinabalik ito sa lugar nito kasama ang mga matagumpay na aplikante para makapasok siya sa kumpanya at matuto ng asal. Kasabay nito, ang anak ng chairman ay magtatrabaho rin sa kumpanya. Gayunpaman, hindi pinayagan ng kanyang ate si Seung-hyun na ibunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niyang tapusin ang lahat ng 3 buwang internship bago siya i-promote. Magkasama sina Seung-hyun at Aira sa iisang departamento, kaya kusang loob niyang kinausap siya. Nais niyang magsikap silang dalawa ng magkasama kahit na tinuring lang siya ni Aira na isang bata dahil 8 taon ang agwat nila. Si Jungkook sa kabilang panig ay balisa at naglalakad pabalik-balik. Tinanong ang kanyang assistant kung kailan ang oras para makilala ang mga bagong empleyado. Para sinasadya siyang lumitaw ng mayabang sa harap ni Aira, ipinapakita na siya ang superior niya.
niya. Lahat ng babaeng empleyado ay humanga kay Jungkook, siya lang ang nakaramdam na nag-aarte lang siya. Ngunit nang makita niya ang ngiti niyang iyon, muling bumilis ang tibok ng puso ni Aira at gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap ng masamang balita si Jungkook kaya nagmadali siyang bumalik sa kumpanya. Dahil isang hacker ang sumalakay sa sistema ng kumpanya, kailangan personal na hawakan ito ng direktor. Nagduda ang mga nasasakupan na maaaring may taksil sa loob ng kumpanya, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanyang mga empleyado. Si Aira naman, pagdating sa kumpanya, ay nakaranas na ng pambubuli ng mga lumang empleyado sa mga bago. Inabuso ng nakatatanda ang kanyang posisyon upang utusan siyang gumawa ng mabibigat na trabaho, tulad ng pagdadala ng mga lalagyan ng tubig. At sinabi kay Aira na simula ngayon, siya na ang magiging responsable sa pagpapalit ng tubig. Bukod pa rito, kailangan din niyang bumili ng stockings para sa kanya bago matapos ang oras ng trabaho. Dahil bago pa lang si Aira sa kumpanya, hindi siya nangahas na magreklamo at maaari lang siyang sumunod ng masunurin. Sa sandaling iyon, may naghatid ng tubig. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon na hindi nakatingin si Aira at ninakaw ang e-card niya. Dahil pinagalitan siya ng kanyang superior, nang makita niya si Seung Hyun na nahuli, ginawa ni Aira na dahilan ang pagiging mas matanda niya upang pagsabihan si Seung Hyun at ipasa sa kanya ang lahat ng natitirang trabaho. Pagkatapos, naghanap siya ng pagkakataon na makalapit sa kanyang dating asawa sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa kanya na magkita sa rooftop. Ngunit nang dumating si Jungkook, tumayo siya ng malayo kay Aira dahil sa takot na pagdudahan ng iba ang kanilang relasyon. Nag-usap lang sila sa telepono, gusto niya siyang pasalamatan dahil tinanggap siya sa kumpanya. Ngunit nagsinungaling si Jungkook na ang mga maliliit na bagay na iyon ay wala sa kanyang otoridad. Pagkatapos ng trabaho, nag-imbita ang grupo na kumain at uminom. Si Aira naman ay na-block sa gate dahil nawawala ang kanyang e-card. Nang makita ito ni Seung Hyun, inilabas niya ang kanyang card para iscan at tulungan siya. Ang mga tao ay hindi lamang kumain at uminom ng normal kundi nagsismisan din tungkol sa kanilang boss. Sinabi nilang ipinagkanulo ni Jungkook ang kanyang dating asawa dahil sa pangangaliwa. At labis siyang nahumaling sa pagsusugal kaya isinangla niya ang buong bahay. Habang nakikinig si Aira, lalo siyang nakaramdam ng kalokohan. Hindi niya alam kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya kaya uminom siya para makalimutan. Pagkatapos ng party, nakita ni Seung Hyun na lasing siya at nag-alok na ihatid siya. Ngunit tumanggi siya at sinabing may pupuntahan siya. Kinaumagahan, pagdating pa lang ni Aira sa kumpanya, puwersahan na siyang dinala ng security guard at nagulat siya, hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Nagdududa ang mga superior na si Aira mismo ang nagnakaw ng datos ng kumpanya. Kahit ang surveillance camera ay nabura ng napakalinis. Gayunpaman, tanging ang mga may employee card lamang ang maaaring pumasok at lumabas sa silid na iyon at nalaman nilang siya ang huling pumasok at lumabas. Agad itong tinanggihan ni Aira nang marinig dahil matagal na niyang nawawala ang card, ngunit mas lalo lang silang naniwala na sinubukan niyang itanggi ang kanyang pagkakasala. Dahil talagang pumunta si Aira sa kumpanya kagabi, ngunit dahil masyado siyang lasing kaya hindi niya matandaan kung bakit siya pumunta. Si Seung Hyun ay sumasakit din ang ulo sa oras na ito. Talagang ayaw niyang maniwala na si Aira ang gumawa ng ganoong kalaking gulo. Naniniwala naman ang kanyang assistant na ito ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-apply para magtrabaho sa kumpanya, tiyak na para makaganti sa kanya. Malapit nang malaman ang lahat ng matuklasan ni Seung Hyun na may nagsulat ng kung ano-ano sa kanya. Kaya sinuri niya ang dashcam footage at natuklasang si Aira ang gumawa. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kumpanya kagabi. At sa sandaling inaakusahan siya ng manager, dumating siya upang ipagtanggol siya. Pagkakita sa footage kung saan siya lasing, labis na nahiya si Aira na hindi siya makatingin sa kahit sino. Kahit na napawalang sala siya, kailangan pa rin niyang hugasan ang kotse ni Seung Hyun habang siya ay nakaupo sa opisina at nag-iisip kung anong salita ang isinulat niya sa kanyang sasakyan, kung gusto niya ba siyang tawaging aso o hindi. Pag-uwi, ikinuwento ni Aira ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. Naramdaman ni Mingyaw na iniligtas ni Seung Hyun si Aira sa isang malaking pagkatalo sa pagkakataong ito. Kaya dapat niya itong pasalamatan at humingi ng tawad sa pagsusulat ng kung ano-ano sa kotse niya. Upang magkaroon ng pagkakataong makilala si Seung Hyun, hindi sinasadyang narinig ni Aira ang schedule niya mula sa kalihim. Alam na may pulong si Seung Hyun ng 200, kaya nagmadali siyang pumunta sa elevator para maghintay. Sa katunayan, nakilala niya ito at gusto niyang humingi ng tawad sa pagkakataong ito, ngunit sinadya ni Seung Hyun na gamitin ang telepono para baliwalain si Aira. Kaya wala pa siyang nasasabi ay umalis na ito pabalik sa opisina. Narinig niya ang anunsyo ng team leader na ang empleyadong makakatapos ng proyektong ito ng maayos ay magkakaroon ng pagkakataong makasalo sa hapunan ng direktor. Alam na ito ang tiyak na magandang pagkakataon upang makita siya. Nagpasya si Aira na gawin ito anuman ang mangyari. Samantala, si Seung Hyun ay pumunta sa isang bahay sa labas ng bayan. Ito ang lugar na ipinangako niyang itatayo para kay Aira na siya ring pinapangarap nilang tahanan. Kasabay nito, narinig ni Yeojin ang balita na nagsulat si Aira ng kung ano-ano sa kotse ni Seung Hyun at hindi siya nasiyahan sa ugali ng bagong empleyado kaya tinawag niya ang team leader nito upang pagsabihan. Ang team leader ay hindi nasisiyahan na mapahiya dahil lamang sa isang maliit na intern na tulad ni Aira kaya sinadya niyang pahirapan ito. Binigyan niya si Aira ng isang imposibleng gawain na manalo sa bid para sa isang buffet discount sa isang high-end hotel. Kahit na marami na ang sumubok noon ngunit nabigo.
Kung hindi ito magagawa ni Aira, matatanggal siya sa trabaho at sa pagkakarinig dito, agad na nag-alok si Seung-hyun na gampanan ang gawain kasama niya. Agad silang pumunta sa hotel upang makipagkita sa manager. Ginamit ni Aira ang lahat ng kanyang kakayahan mula noong siya ay isang marketing employee upang makipagnegosasyon sa kanya, ngunit tila hindi ito masyadong epektibo. Sinyasan niya si Seung-hyun sa tabi niya na tulungan siya kaagad. Nakita ito, sinubukan niyang kumbinsihin ang manager at sinabi nitong pag-iisipan niya ito at makikipag-ugnayan sa kanila sa bandang huli. Sa kabilang banda, sa wakas ay nalaman ng ama na kinuha ng kanyang nakatatandang kapatid ang sustento ni Aira. Kaya tinanong niya ang kanyang anak na naubos na ito sa sugal. At habang nag-uusap pa sila, narinig sila ng kanilang ina. Agad itong nagalit at pinalaya si Suchil sa bahay. At ang ama, na naawa sa kanyang anak, ay lihim na kinuha ang kanyang mga bagahe para sa kanya. Pinayuhan si Suchil na pumunta sa kung saan para magtago ng ilang sandali at bumalik lamang kapag humupa na ang galit ng ina. Samantala, si Aira, kahit na umuwi na ang lahat ng kanyang mga kasamahan, hindi pa rin siya naglakas loob na umalis. Dahil hindi siya mapakali na naghihintay sa tawag ng restaurant manager. Dahil sa labis na pagkainip, umakyat si Aira sa rooftop para magpahangin at hindi inaasahang naroon din si Eugene na may hawak na lata ng beer. Alam niyang hindi rin maganda ang pakiramdam ni Aira, kaya inalok niya ito ng isang lata. Nag-usap ang dalawang babae at nalaman ni Aira na si Eugene ay mailihim na pag-ibig sa isang lalaki. Ngunit lagi itong istrikto at trabaho lamang ang alam na ikinalulungkot niya. Sa pagkarinig nito, masiglang sinuportahan ni Aira si Eugene na maging matapang at sundan ang kanyang pag-ibig. Dahil sa pampatibay loob na iyon, nagkaroon si Eugene ng higit na lakas ng loob na sundan siya. Pinauwi niya ang kanyang driver upang makasakay siya sa parehong kotse ni Jungwoo at nagsinungaling na nasira ang kanyang sasakyan at kailangang ipaayos. Samantala, si Aira pagkatapos ng matagal na paghihintay. Sa wakas, nakatanggap siya ng magandang balita mula sa restaurant kaya tuwang-tuwa siyang tumakbo para ipagmalaki agad sa kanyang mga kasamahan. At ang taong lihim na tumulong kay Aira ay walang iba kundi si Seung-hyun dahil ginamit niya ang kanyang sariling koneksyon para magbago ang isip ng manager. Dahil dito, nanalo si Aira ng espesyal na hapunan kasama ang Sing. Nagkita ang mag-ex na mag-asawa na parang estranghero at puro formal na salita ang sinasabi. Tinanong ni Aira si Jungkook, nasaktan ko ang isang tao noon. At ngayon, labis akong nagsisisi. Dapat ba akong makipagbalikan sa kanya? Ngumiti nang may panunuya si Jungkook nang marinig ito dahil huli na ang lahat. Sa tingin ko, ang mga nangyari sa nakaraan ay hindi na mababago, kaya kahit magsisi ka, wala na ring kabuluhan. Pagkatapos ng hapunan, nagmaneho si Jungkook para ihatid si Aira sa isang espesyal na lugar na ikinagulat niya. Lahat ng gamit sa mesa ay magkapares. Dahil iyon ang pangarap na bahay ni Aira noon. Mayroon ding fireplace ayon sa kanyang kagustuhan at mga kaldero ng bulaklak na palamuti sa loob ng bahay. Lahat ng ito ay inihanda ni Jungkook sa sarili niyang mga kamay upang matupad ang pangarap na iyon na nagpaiyak kay Aira sa sobrang dami ng emosyon. Akala niya gusto nitong makipagbalikan sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang dahilan kung bakit niya dinala si Aira dito ay para maghiganti. Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata ang kanyang pangarap na bahay, ngunit hindi siya maaaring manirahan doon at kailangan niyang panoorin siyang maging masaya kasama ang kanyang magiging asawa. Isang taong handang maghirap kasama si Jungkook at hindi siya itatapon tulad ng ginawa niya. Sa kanyang paningin, gusto lang bumalik ni Aira sa kanya dahil sa kanyang malaking kayamanan. Sa huli, umalis si Jungkook nang walang awa, iniwan si Aira na umiiyak sa sakit. Ang sikreto tungkol sa pagkalaglag noon ay nanatiling nakatago kaya hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Aira. Mula nang mangyari iyon, nagdesisyon si Aira na magbitiw. Wala na siyang sigla sa kumpanya, ngunit si Seung-hyun pa rin ang tanging nakapansin at nagmamalasakit kay Aira. Ibinunyag din niya na ang scarf na palaging suot ni Aira sa liig ay kanya. Sa sandaling ito lang niya naalala na ang napulot niya pala ay iniwan ni Seung-hyun. Napagtanto rin niyang siya pala ang mabait na lalaking tumulong sa kanya na pulutin ang kanyang mga gamit. Bukod pa rito, para mapabuti ang pakiramdam ni Aira. Sumama rin siya sa kanya para uminom at nagpakita ng magic trick gamit ang takip ng bote ng alak. Matagumpay na naibalik ang ngiti na nawala sa mukha ni Aira. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagmamadaling umalis nang makita siya. Naalala ni Seung-hyun na nakita niya ito sa kumpanya, kaya nagmadali siyang humabol. Kahit na sinubukan itong manlaban, hindi pa rin ito nakatakas sa kanya. At matagumpay niya itong naibigay sa pulis at nabawi ang ASP na naglalaman ng mahalagang datos. Sa kabutihang palad, hindi pa niya ito naibibenta kaya lahat ay protektado pa rin. Bagamat si Seung-hyun ang may malaking nagawa sa pagkakataong ito, ibinigay niya ang lahat ng papuri kay Aira para mapuri siya sa harap ng mga matataas na ehekutibo. Kahit gusto ni Jungkook na iwasan ang kanyang ex-wife, hindi niya magawa kaya napilitan siyang lumapit, makipagkamay at purihin siya sa harap ng pagmamalaki ni Aira. Pagkatapos nito, espesyal siyang inanyayahan ng nakatataas kasama si Seung-hyun sa isang marangyang hapunan sa isang restaurant. Lahat ay masayang nag-uusap ng masigla, tanging si Jungkook lamang ang hindi makakain dahil patuloy siyang nakikita si Aira. Maya-maya, umalis sina Eugene at Seung-hyun dahil mayroon silang kailangang gawin kaya dalawa na lang sila ang natira. Sa pagkakataong ito, nakapag-usap na sila ng komportable nang walang takot na malaman ng iba. Ayaw niyang kilalanin ang nagawa ni Aira at inakala niyang swerte lang siya. Nakikita na tahasan niyang tinatanggihan ang kanyang pagsisikap, lalo na marami siyang pinagdaanan dahil sa magnanakaw na iyon.
Kaya di nagalit siya at tinawag si Jungwoo na isang walang utang na loob dahil siya ang tumulong sa kanyang kumpanya. Nagalit si Jungwoo at gusto sanang makipagtalo, ngunit dumating si Eugene kaya kailangan niyang lunukin ang galit. Labis siyang nagsisisi ngayon na pumunta siya sa istasyon ng pulisya para iligtas si Aira dahil ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang mapait na kapalaran. At siya, pagkatapos na nangyari, ay lalong nag-udyok na gantihan siya sa anumang paraan. Nag-post siya ng lahat ng nakakahiyang larawan ni Jungwoo online, ngunit nakalimutan niyang hindi pa pala niya nababawi ang kanyang resignation letter. Kaya nagmadali si Aira na tumakbo sa kumpanya ng maaga upang hanapin ito, ngunit hindi niya ito nakita. Nataranta siyang naghanap kung saan-saan at hindi niya inaasahan na nasa kamay pala ito ni Seung-hyun. Palagi niya itong iningatan, naghahanap ng pagkakataon na ibalik ito sa kanya, at sa sandaling ito, dumating si Jungwoo sa kumpanya at biglang naramdaman na iba ang tingin ng mga empleyado sa kanya kaysa karaniwan. Hindi na ito paghanga kundi patuloy silang nagpipigil ng tawa. Lumabas na ang mga larawan niya noong mayroon pa siyang mushroom cut hairstyle ay naipost online at naging katatawanan para sa mga empleyado. Nahihiya si Jungwoo sa pagtingin sa kanyang nakaraan at gusto niya na lang itong kalimutan. Sa pamamagitan ng D-address, agad niyang nalaman na si Aira ang may gawa kaya tinawagan niya ito para magreklamo. Nagbanta siyang idedemanda ito, ngunit hindi ito inalintana ni Aira at nagpatuloy pa rin sa pagganti. Sa pamamagitan ng pagbili ng baukwet ng mga liryo at nilapitan si Jungwoo dahil matindi ang allergy nito dito. Kapag naamoy lang ni Jungwoo ang mga liryo, mangingisay ang buong katawan niya. Nagdulot ito ng problema sa kanya sa pulong kaya hindi siya mapakali at kailangan niyang kamutin ang sarili ng paulit-ulit dahil sa kati. Dahil dito, lahat ay tumitingin kay Jungwoo ng may kakaibang tingin. Hindi pa roon nagtatapos, si Aira ay masikap ding naglagay ng isang florera ng mga liryo sa bawat sulok ng opisina at nagpa siyang ituloy ito hanggang sa huli. Kahit sinubukan ni Jungwoo na iayain ito sa labas, tuluyan siyang binaliwala. Walang magawa si Jungwoo kundi tambangan si Aira. Ilahin ito palabas para makipag-usap, ngunit nakagat naman siya ng matindi. Sa puntong ito, hindi na nakayanan ni Jungwoo at nagpa siyang tanggalin na si Aira sa trabaho. Tinalakay niya ito kay Eugene, ngunit tinanggihan ito ng maraming beses dahil si Aira ay gumawa ng isang malaking ambag. Walang nagawa si Jungwoo kundi muling yayain si Aira ng pribado. Inalok niya si Aira na mag-resign at bibigyan niya ito ng karampatang bayad, ngunit direkta itong tinanggihan. Dahil gusto ni Aira ang trabaho at hindi pa niya nasasaktan si Jungwoo ng husto, paano siya aalis? Muli siyang nabigo kaya nakaramdam siya ng matinding pagkainis. Nais niyang lumabas para magsagawa ng kaunting market research, kaya inanyayahan niya si Eugene na sumama sa kanya. Siksikan silang dalawa sa tren at nakita nila ang lahat ng tao na gumagamit ng kanilang software. Pagkatapos ay nag-usap sila kung ano pa ang dapat nilang pagbutihin. Dahil sa biglang pagpepreno ng tren, natumba si Eugene kay Jungwoo kaya sinabi ni Jungwoo na sumandal na lang ito sa kanya. Pagkatapos nito, nag-inuman silang dalawa upang higit na magkakilala. Sa gayon din, ang pagiging mas malapit ni Eugene kay Jungwoo ay isang magandang senyales para sa kanya. Sa kabilang banda, ang grupo ni Aira ay inatasan na magsagawa ng survey sa maliliit na tindahan. Ngunit kahit saan sila magpunta, tinatanggihan sila at hindi sila nakakumbinsi ng kahit isang tao sa buong umaga. Nagsimulang magutom si Seung-hyun at ayaw nang magpatuloy kaya inanyayahan siya ni Aira sa restaurant ng kanyang ina. Hindi pa sila nagtatagal sa pag-upo nang may dumating na isang ale. Gusto niyang i-match si Aira sa isang biyudo na may 2 anak. Natakot ang ina ni Aira na baka marinig ni Seung-hyun kaya dali-dali niyang pinaalis ang ale, ngunit hindi pa rin naitago ang paghihiwalay ni Aira. Nakaramdam ng pagkakasala si Aira dahil hindi niya ito nasabi kahit kanino sa kumpanya. Gusto niyang magpaliwanag ngunit para kay Seung-hyun, wala siyang ginawang mali kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag dito. Pagbalik nilang dalawa, tinanong agad ng supervisor kung may tindahan bang gustong lumahok sa kanilang programa. Mabilis na ipinakilala ni Seung-hyun ang restaurant ng pamilya ni Aira upang matulungan itong makaalis sa sitwasyon ng pagkalugi. Pagkatapos noon, inanyayahan sila ni Eugene sa opisina. Upang pasalamatan sila sa kanilang pagsisikap, ipopromote niya silang dalawa. Pagkatapos nilang mag-usap, lumabas agad si Aira at naiwan si Seung-hyun. Nakipag-usap siya sa kanyang ate at narinig sila ng team leader sa labas. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang intern pala ay ang nakababatang kapatid ng direktor. Dahil dito, mas naging paborito ng team leader si Seung-hyun. Mabilis niyang inaprubahan ang plano ni na Seung-hyun at Aira kaya tuwang-tuwa sila. Mabilis silang nagtrabaho upang ipromote ang restaurant ng pamilya ni Aira. Mabilis na tumaas ang benta sa selling appy, isang bagay na hindi inaasahan ng buong grupo. Para ipagdiwang, inanyayahan ng team leader ang lahat na kumain ng magkasama. Nagpunta sila sa isang karaoke bar at masayang nagkanta. Pagkaraan, dinala ni Eugene si Jungwoo upang makisaya sa grupo. Gusto ni Aira na samantalahin ang pagkakataong ito para ipahiya si Jungwoo kaya inanyayahan niya itong kumanta. Dahil alam niyang kalaban ng musika si Jungwoo at napakababa niyang kumanta. Ngunit hindi niya inaasahan na aakyat din si Eugene para magduet kasama nito. Pagkatapos ng 3 taon na hindi pagkikita, hindi inakala ni Aira na nagbago ng ganoon kalaki ang kanyang ex-husband, pati na rin ang kanyang boses ay gumanda.
Ang kanilang pagduet ay parang isang perpektong pares, isang lalaking may talento at isang babaeng maganda. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Aira ng labis na kalungkutan at pagkaligaw, at naramdaman niyang hindi na siya karapat-dapat para kay Jungwoo. Nangingilid ang kanyang luha, nais niyang umiyak, ngunit pinigilan niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming alak. Pagkatapos, nagtanong ang lahat kay Jungwoo tungkol sa kanyang ex-wife at kung bakit hindi pa siya muling nagpakasal. Dahil ba natatakot siyang pagalitan ng kanyang ex-wife? Taimtim na sumagot si Jungwoo na hindi karapat-dapat ang babaeng iyon sa harap ni Aira, na nagpasakit sa damdamin ni Aira dahil hindi siya binigyan ng halaga ni Jungwoo. Sinabi ni Aira sa harap ng lahat na dati ay nagpakasakit ng husto ang kanyang asawa para kay Jungwoo. Gumagawa siya ng 3 o 4 na trabaho, ngunit sa mata ni Jungwoo, hindi ganoon kabuting babae si Aira. Tinanggihan ni Jungwoo ang lahat na nagpagalit kay Aira. Nang makita siyang umalis, hindi pumayag si Aira at tumakbo para pigilan si Jungwoo, ngunit hindi niya inaasahan na masusuka siya kay Jungwoo. Kahit na umalis na si Jungwoo, taos puso pa rin siyang nag-aalala para kay Aira. Dati, tuwing nalalasing si Aira, lagi siyang nasa tabi nito at isinakripisyo pa niya ang kanyang briefcase para sukaan ni Aira. Ngayon, si Seung-hyun na ang naghatid kay Aira pauwi at nagbilin sa matalik niyang kaibigan na alagaan si Aira. Ngayon, napakaganda ng negosyo ng restaurant ng pamilya ni Aira. Maraming customer ang dumarating kaya walang tigil ang kanilang trabaho. Ngunit ang pabiro niyang ama ay nagdulot ng malaking kapahamakan. Hindi sinasadyang na-disconnect niya ang power cord ng refrigerator. Halos masira ang pagkain sa loob. Mabuti na lang at napansin agad ito ng kanyang ina, kaya dali-dali siyang tumakbo para kausapin ang kanyang ama at narinig ito ng isang customer nang hindi sinasad. Pagkaraan, may tumawag sa kumpanya at nagreklamo na nakakain daw siya ng sirang pagkain at kailangan siyang dalhin sa ospital. Gusto niyang palakihin ang issue kaya sumasakit ang ulo ng team leader. Dali-dali siyang tumakbo sa opisina ni Eugene upang humingi ng tulong, ngunit wala si Eugene doon at si Jungwoo lang ang nandoon. Samantala, nakatanggap ng balita si Aira at dali-dali siyang tumakbo sa ospital para bisitahin ang lalaki. Puno siya ng pantal na mukhang napakaseryoso, kaya ayaw niyang palampasin ito ng madali. Kahit walang nangyari sa ibang mga customer, nagduda si Aira, ngunit gusto pa rin niyang panagutan ito. Sakto namang dumating ang kanyang mga magulang at kuya, may dalang prutas at gusto siyang humingi ng paumanhin sa lalaki. Dali-dali silang hinila ni Aira palabas at sinubukang kumbinsihin ang kanyang pamilya na umuwi na dahil kayanan niya itong hawakan ng mag-isa. Ngunit dahil sa labis na pagkabahala, nakapagsalita si Aira na nagpagalit sa kanyang ina kaya sinampal siya. Pagdating ni Jungwoo sa ospital, nasaksihan niya ang eksenang ito na nagpasakit sa kanyang puso para kay Aira. Sumama sa kanya ang team leader at ang manager para humingi ng paumanhin sa lalaki. Lumuhod pa si Aira at nagmakaawa na patawarin siya. Huwag na lang daw nitong ipamidya ang issue, ngunit nagpumilit ang lalaki na makipagkita sa direktor. Nag-agawan sila ni Aira na nagresulta sa pagtapo ng tasa ng tubig diretso sa mukha ni Jungwoo na ikinagulat ng lahat. Nang makita si Aira na nakaluhod sa sahig, nalungkot si Jungwoo at sinabi sa kanya na lumabas at hayaan na lang siyang mag-isa ang humarap sa lahat. Dahil abala sa pakikipagkasundo sa biktima, nakalimutan ni Jungwoo ang pangako niya na pupunta sa birthday party ni Eugene. Dahil dito, naghintay ng matagal ang chairman at ang lahat at hindi niya makontak si Jungwoo. Nag-alala si Aira habang naghihintay sa labas at nakakuha siya ng sagot na nagpakalma sa kanya. Sa pagkakataong ito, may utang na loob ang buong pamilya niya kay Jungwoo. Ngayon lang nagkaroon ng oras si Jungwoo na tawagan si Eugene at tuwang-tuwa ito nang matanggap ang tawag. Kahit hating gabi na, gusto pa rin ni Jungwoo na batiin siya ng maligayang kaarawan. Samantala, si Aira ay umuwi ng may pagod na isip at katawan. Dahil sa nangyari, labis siyang nagpapasalamat kay Jungwoo at naramdaman din niyang sobrang sama niya dahil ginawa niyang biro ang mga liryo sa kanya. Ngunit sa oras na ito, nasa bahay na si Jungwoo kasama ang pamilya ng chairman para ipagdiwang ang birthday party ni Eugene. Nais ni Seung-hyun na itala ang mahalagang sandaling ito kaya kinuha niya ang kamera at sinabi sa kanilang dalawa na maglapit upang kumuha ng litrato na nagpakilig kina Eugene at Jungwoo. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon siya ng pagkakataong pumasok sa silid ni Eugene at binigyan niya ito ng kwintas. At dahil hindi nila alam kung anong pag-usapan, pinuri ni Jungwoo ang larawan sa dingding. Bigla, naalala niya na dati ay nagpakasal siya sa isang dayuhang lalaki, ngunit pinigilan sila ng kanyang ama. At patuloy siyang nagpadala ng mga tauhan para habulin sila sa kanilang pagtakas. Sa kasamaang palad, naaksidente sila at namatay ang kanyang bagong kasal na asawa. Habang nawala ng isang binti si Eugene na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Pagkaraan, lumabas ang resulta ng investigasyon ni Jungwoo tungkol sa lalaki at nalaman nilang nagsinungaling ito. Ayaw itong palampasin ni Jungwoo, ngunit hindi niya maaaring direktang sabihin kay Aira. Kaya ipinaalam niya ito kay Aira sa pamamagitan ni Seung-hyun upang malaman niya ang tunay na kulay ng lalaki. Sa video na kinunan ng kuya ni Aira, nakita na dumating ang lalaki sa restaurant, ngunit umalis din ito dahil may mahalaga siyang gagawin at hindi pa siya nakakakain. Dinala niya agad ang video sa ospital para harapin ang lalaki, kaya wala na itong nagawa kundi aminin ang totoo. Oras na niya, nagmakaawa siya kay Aira na patawarin siya, ngunit huli na ang lahat. Makikipag-ugnayan na ang abogado ng kumpanya para pagbayarin ang lalaking iyon. Pagkatapos ng ulan, sumisikat ang araw. Naresolba na ang kaso ng restaurant ng pamilya ni Aira, kaya nagdiwang silang magkakasama. Ito rin ang magandang pagkakataon para magkaayos ang mag-ina.
Naging maayos muli ang lahat tulad ng dati at higit sa lahat, naging mas malapit si Seung Hyun sa pamilya ni Aira dahil dito. Bagamat di lahat ng kredito ay kay Jungwoo, hindi siya nagpakita. Ngunit sapat na iyon para araw at gabi na maalala ni Aira si Jungwoo. Naalala niya ang magagandang sandali na magkasama pa sila, kaya gusto niyang ayusin ang sirang relasyon na ito. Nang makita niya itong muli sa kumpanya, napansin ni Aira ang hibla sa damit ni Jungwoo, kaya iniabot niya ang kanyang kamay at pinagpag ito. Nagulat ang lahat nang makita ito dahil naglakas loob siyang hawakan ang direktor. Ngunit hindi nagreklamo si Jungwoo at magalang siyang nagpasalamat kay Aira sa pagtulong sa kanya. Nang umalis siya, nahulog ang isang piraso ng papel, kaya tuwang-tuwa si Aira na dinampot ito. Akala niya ay liham iyon mula kay Jungwoo, ngunit resibo lang pala iyon ng binili niyang kape. Samantala, nagluto ng maraming beef bone soup ang kanyang ina sa bahay para pasalamatan ang kanyang dating manugang. Balak niyang utusan ang kanyang anak na dalhin ito sa kumpanya, ngunit iminungkahi ng kanyang ama na si Aira na lang ang magdala para magkaayos silang dalawa. Nakita ni Sucheol na makatuwiran iyon, kaya dinala niya ang sabaw sa kanyang kapatid. Ibinunyag din niya kay Aira na si Jungwoo ang nakadiskubre na nagpapanggap lang ang lalaki na maisakit para lokohin sila. Habang nalalaman ni Aira ang mga bagay na palihim na ginagawa ni Jungwoo para sa kanya, mas lalo siyang nagpapasalamat. Inanyayahan niya itong magkita sa rooftop para magpasalamat, ngunit nag-usap lang sila sa telepono. Nagpasya si Aira na mag-resign pagkatapos ng 3 buwan ng internship para hindi nagambalain si Jungwoo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ito. Dahil dito, nagalit si Aira at sumugod kay Jungwoo. Sinumbatan niya ito kung bakit siya laging naghihinala at tinuturing siyang gold digger na lubos na nakasakit kay Aira. Hanggang ngayon ay kinagagalitan pa rin ni Jungwoo si Aira dahil sa pag-iwan nito sa kanya noong siya ang pinakanangangailangan. Narinig ni Yeojin ang kanilang pag-aaway habang nagtatrabaho sa malapit. Hindi niya inaasahan na si Aira pala ay ex-wife ni Jungwoo. Kahit galit si Aira noong oras na iyon, hindi niya nakalimutan na ibigay kay Jungwoo ang bag ng pagkain mula sa kanyang ina. Pag-uwi niya, walang tigil sa pagpuri ang assistant dahil sa masarap na pagkain at tinanong pa si Jungwoo kung gusto niyang sumalo sa pagkain. Nagdahilan siya na baka tumaba siya para umiwas, ngunit naglaway pa rin siya sa bawat ulam, kaya sa huli ay umupo at kumain ng isang mangkok. Ang pag-uusap tungkol sa husay sa pagluluto ng biyan ng babae ay nagpaalala kay Jungwoo ng panahon nilang magkasama ni Aira. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para maghanda ng kumpletong almusal para sa asawa niya. Nang marinig ito, pinuri ng assistant na napakabihira talaga ng mga masisipag na babae. Samantala sa kumpanya, ipinaliwanag ng team leader ang bagong proyekto sa lahat, ngunit may ilang salitang Ingles na hindi maintindihan ni Aira. Maraming beses siyang nagtanong kaya minamaliit siya ng babaeng kasamahan. Dahil dito, sinubukan ni Seung Hyun na aliwin si Aira. Ginawa niyang hugis tao ang balat ng wanot at ibinigay ito sa kanya, ngunit inakala ni Aira na ito ay pagkain at isinubo. Ang imaheng ito ay nakita ni Seung Hyun na napaka-cute. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa isang bar at muling tinanong ng team leader kung mayroon silang anumang mungkahi para sa pagpapabuti ng software. Naalala ni Aira na nag-text siya noon at tinawag ang kanyang nobyo sa kanilang bahay habang wala ang kanyang mga magulang. Ngunit aksidente niya itong naipadala sa kanyang ina na siyang dahilan para malaman ng ina ang tungkol dito at mahuli silang dalawa pag-uwi. Kaya, naisip niya na dapat ayusin ang software para mabawi ang mga text na nagkamali ng padala. Nang maisagawa ang ideyang ito, naisip ni Seung Hyun na ito ay napakakawili-wili na halos kapareho ng kanyang kaso noon, kaya agad niya itong ipinagawa. Pagkatapos, pinuntahan ni Yeojin ang pulong kasama ang partner, kapalit ni Seung Hyun. Ngunit hindi niya inaasahan na ang totoong layunin nito ay ang manligaw sa kanya at hindi interesado sa usapin ng kumpanya. Ginamit niya ang sikreto ng artificial leg ni Yeojin na laging kinaiinisan niya para mapakasalan siya dahil kakaunti lang ang tatanggap ng asawang may kapansanan. Paano makakasama ni Yeojin ang isang kasuklam-suklam na tao? Direkta siyang tumanggi at sinamantala ang pagdating ni Jungwoo para hawakan ang braso nito at sabihing ito ang kanyang mapapangasawa. Si Jungwoo, na walang kamalay-malay at naguguluhan pa, ay inasa ng lalaki na umakyat sa posisyon niya ngayon sa tulong ng mga babae. Nang maramdaman ang pang-iinsulto, sumugod siya at sinuntok ang lalaki, ngunit inakala ni Yeojin na ang ginawa niyang ito ay para sa kanya. Lalo siyang natuwa at nais niyang isulong ang relasyon nilang dalawa ni Jungwoo. Habang ginagamot ang sugat nito at nagtanong kung mag-aalala ba si Jungwoo kung mayroon pa siyang sikreto na hindi pa niya nasasabi. Ang kanyang sagot na lahat ay may sikreto ay lalong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Habang samantala, inihatid ni Seung Hyun si Aira sa kanyang bahay. Sa kwarto ng sining ng kanyang ina, nakakadurog lang ng kanyang ama dahil sa galit. Nang marinig ito, nagkusa si Aira na tulungan si Seung Hyun at hinawakan pa siya para hindi siya mawala ng balanse habang inilalagay ang bombilya. Ang malapit na interaksyon na ito ay lalong nagpalaki ng damdamin ni Seung Hyun. At dahil din sa abala sa paglilinis, sila ay ginabi. Nagalit ang team leader at sinigawan si Aira, ngunit agad na magitan si Seung Hyun para ipagtanggol siya. Dahil din sa siya ang anak ng presidente, masayang nagkunwari ang team leader na walang nangyari. Pagkatapos noon, nakatanggap si Aira ng text message mula kay Seung Hyun. Gaya ng dati, nagkita sila sa rooftop at sa pagkakataong ito, gusto niyang ibalik ang bag kay Aira. Nagpakiusap din siya kay Aira na sabihin sa kanyang ina na huwag na siyang ipagluto ng pagkain, kahit na ito ay mga kasinungalingan lamang. Habang walang tigil siyang nagsasalita, lumingon siya at nakita niyang wala na si Aira. Umuwi si Aira ng malungkot at hindi sinasadyang nakita niya si Yeojin na katatapos lang din ng trabaho. Kaya mabait siyang nagpahatid dito habang sinisiyasat kung nakikita pa ba ng palihim sina Aira at Jungwoo.
Labis na nag-aalala si Eugene na kung patuloy na magkikita ang dalawa araw-araw, magkakaroon ng spark. At sa katunayan, pinag-uusapan din ni Jungwoo si Aira kay Seunghyun noong oras na iyon. Kahit hindi niya direktang sinabi sa nakababatang kapatid kung sino ang kanyang ex-wife, si Aira talaga ang nasa isip niya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa ni Aira na paggamit ng Lily para lokohin siya. Kinabukasan sa kumpanya, pinuri ng team leader ang isang babaeng kasamahan na nagbigay ng bagong ideya na nagpabuti sa software ng kumpanya. Ngunit ang ideya ay kay Aira at si Lee Seung-hee ang nagnakaw ng kanyang ideya. Alam din ito ng team leader ngunit sinadya niyang baliwalain kaya mas lalong nalungkot si Aira. Si Seung-hee ay naging bastos pa at gusto niyang bilang junior, dapat siyang maging masaya at batiin siya. Hindi pumayag si Aira na maapi, kaya hiniling niya kay Seung-hee na humingi ng tawad na humantong sa pagtatalo nila. Hindi sinasadya, napatid niya si Seung-hee at dumaan si Jungwoo sa tamang oras na nagkamali ng akala na sinasadya ng ex-wife niya ang magdulot ng gulo sa kanyang kumpanya. Agad niya itong tinawag sa isang pribadong lugar para sitahin, kahit na si Aira ay nasasaktan. Ipinaliwanag niya ang dahilan, ngunit inakala pa rin ni Jungwoo na nagdadahilan lang siya para sa kanyang masamang pag-uugali tulad noong iniwan siya. Matapos siyang sisihin, si Aira ay nawalan na ng gana. Patuloy na nag-text at ginugulo siya ng kasamahan, inanyayahan pa niya ang lahat sa hapunan maliban lang kay Aira. Mas masahol pa ang team leader nang sinadya niyang bigyan siya ng trabaho at pinag-overtime para hindi niya kailangang imbitahan si Aira. Mag-isa siyang nagtrabaho hanggang hating gabi at nagutom kaya lumabas siya para bumili ng pagkain. Hindi niya inaasahan na makikita niya pa rin si Jungwoo sa elevator. Nagkataon na pareho silang nag-o-overtime. Kahit na nagpakita siya ng kawalang interes kay Aira, gusto pa rin niyang bilhan siya ng late night snack. Gayunpaman, nagkunwari si Seunghyun na kumain kasama ang lahat ngunit bumalik sa opisina para tulungan si Aira. Nakita silang magkasama, si Jungwoo ay nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso kaya tahimik siyang umalis. Kinabukasan, iminungkahi ng lahat na siya ang maging modelo para sa promosyon ng kanilang software. Magpapakuha si Jungwoo ng litrato kasama ang nagmungkahi ng proyekto ngunit sa kasamaang palad. Ang magandang pagkakataon na magpakuha ng litrato kasama ang kanyang idolo ay pinalampas ni Seung-hee dahil nagkaroon siya ng allergy. Kaya, ang pagkakataong ito ay ibinigay sa ibang tao at ang babaeng iyon ay si Aira. Kahit labag sa loob nila, kailangan nilang magtrabaho ng masaya hanggang matapos ang photoshoot. Pinuri pa ng direktor na napakahusay nilang magtrabaho na para bang hindi ito ang kanilang unang beses na magkasama. Mabilis ding natapos ang shoot at umabot na sa huling bahagi. Sinimula ng direktor na buksan ang electric fan, ngunit masyadong malakas ang power nito kaya nagliparan ang mga gamit kung saan-saan. Ang lubid na nakasabit sa bola ay naputol din. Hindi na nakayanan ni Jungwoo at nakita niyang nakatayo si Aira sa tabi niya, natatakot na baka mahulog ito sa kanya. Kaya sumugod siya para iligtas si Aira. Ngunit ang haligi sa tabi niya ay bumagsak din at tumama sa kanya na nagdulot kay Jungwoo ng malubhang pinsala. Labis na natakot si Aira sa nakita kaya agad siyang sumama sa ambulansya at dinala ito sa ospital. Labis na nag-aalala kaya nagbantay siya sa tabi ng kama at hindi umalis. Kahit pinayuhan siya ng assistant na umuwi at magpahinga, gusto pa rin ni Aira na manatili at alagaan siya. Gayunpaman, hindi sinasadyang naibalik nito ang masakit na alaala ni Aira. Noong panahong iyon, dahil sa labis na pagtatrabaho, hindi niya naipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang matalik na kaibigan si Jungwoo, ngunit hindi ito sumasagot. Hindi rin ito nandoon para aliwin siya noong siya ay pinakanasaktan kaya nagdesisyon si Aira na makipaghiwalay. Kinaumagahan, narinig ni Eugene ang balita tungkol sa aksidente ni Jungwoo mula sa assistant. Nagmamadali siyang tumakbo sa ospital at nakita si Aira doon. Kaya, sinubukan niya ang lahat para paalisin ito, kahit na gusto ni Aira na maghintay hanggang sa magising si Jungwoo para magpaalam. Ilang segundo lang matapos umalis ang ex-wife, nagising si Jungwoo. Nakita niya si Eugene sa harap niya, kaya inakala niya na siya ang nag-alaga sa kanya kagabi. Pagkatapos, ginamit ni Eugene ang dahilan ng trabaho at inanyayahan si Aira na sumama sa kanya para pumili ng mga regalo para sa mga parangal sa customer. Sunod, gusto niyang piliin niya ang regalo para sa isang espesyal na tao. Alam ni Aira na ito ang lalaking gusto ni Eugene, kaya naging masigasig siya. Pinili niya ang isang kurbata para sa kanya at hinikayat si Eugene na sundan ito. Para magpasalamat kay Aira, inanyayahan siya ng direktor na maghapunan sa isang marangyang restaurant. Sinadya rin niyang imbitahan si Jungwoo na dumating upang maibigay ang kurbata sa kanya sa harap ni Aira. Sayang at hindi siya dumating dahil nakatanggap siya ng emergency call mula sa kanyang ina. Ipinapaalam na si tatay ni Jungwoo ay nasa kritikal na kondisyon at gustong makita si Aira sa huling pagkakataon. Kaya, sinadya niyang maghintay hanggang sa lumabas ito, ikinuwento ang lahat kay Aira at sumama sa kanya papunta doon. Sa kasamaang palad, hindi na nakapaghintay pa si tatay. Namatay si tatay bago pa niya makita ang manugang na pinakamamahal niya. Ang biglaang pagkawala ng tatay ay labis na nagpasakit sa lahat, lalo na kay Jungwoo. Ang isang matibay na lalaki tulad niya ay gumuho rin sa malaking pagkawala na ito at si Aira ay laging nasa tabi niya, nagbigay ng balikat na masasaligan. Hindi nagtagal, narinig din ng mga kasamahan sa kumpanya ang balita tungkol sa pagkamatay ng tatay ng direktor. Nagpunta sila ng maramihan para makiramay at nagtataka kung bakit wala si Aira. Dahil mayroon siyang mahalagang appointment sa customer ngayon, ngunit nag-absent sa dahilang may problema sa pamilya. Sino ang mag-aakala na pagdating nila sa bahay ng direktor, nakita nila si Aira na abalang tumutulong sa libing. Ang lahat ay nagulat at nagtanong kung bakit nandito si Aira.
Sandaling natigilan siya dahil hindi niya maaaring ibunyag ang relasyon nilang dalawa ni Jungkook. Kaya naisip nila na si Aira ay tuso at sinadyang pumunta dito para mapahanga ang direktor upang maging permanenteng empleyado mula sa pagiging intern. Hindi kinaya ng hipag na malapit doon ang narinig. Palagi niyang kinamumuhian si Aira dahil nakipaghiwalay ito noong mahirap pa si Jungkook at ngayon na nagtagumpay na siya, kumapit na naman ito at hindi na umalis. Kaya pinilit niya siyang mag-resign at lumayo kay Jungkook hanggang maaari. Sa sandaling iyon, lumabas si Jungkook, pinigilan ang kanyang hipag at hinila si Aira. Ngunit sinabi ng hipag na may kinalaman si Aira sa stroke ng tatay niya. Hindi maintindihan ni Aira kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Nagtanong siya kay Jungkook at nalaman niyang 3 taon na ang nakakaraan nang marinig niya ang balita tungkol sa paghihiwalay nila. Na-stroke ang tatay sa sobrang gulat, ngunit hindi alam ni Aira. Umiyak siya ng umiyak dahil inakala niyang siya ang dahilan ng nangyari sa tatay nito. Nang makita si Aira na umiiyak, labis na nasaktan si Jungkook at inaliw siya dahil hindi iyon kasalanan ni Aira. Noong oras na iyon, hinahanap siya ni Eugene at nakita silang magkasama, kaya bumalik siya sa lamay. Nang malaman ng nanay ni Jungkook na siya ang anak ng investor para sa kumpanya ng kanyang anak, at single pa, mainit niya itong tinanggap at gustong iset up silang dalawa. Ngunit ang paningin ni Jungkook ay laging nakatuon kay Aira. Kahit hindi nila masabi sa salita, naiintindihan nila kung ano ang gustong sabihin ng isa't isa. Naunawaan din ni Seung-hyun na hindi ordinaryo ang damdamin ni Aira para kay Jungkook. Ngunit parang nagdududa siya at hindi naglakas loob na lumapit. Agad niyang hinila si Aira palayo para tanungin kung mahal ba niya si Jungkook. Ngunit sa sandaling iyon, pinutol sila ng kanilang kasamahan at minamadali silang sumakay sa kotse pabalik. Dahil wala pa siyang sagot, muling inanyayahan ni Seung-hyun si Aira sa rooftop. At direkta siyang tinanong kung gusto ba niya ang direktor. Ngunit mabilis na itinanggi ni Aira na wala siyang anumang damdamin para sa kanya. Nang marinig ang sagot na iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Seung-hyun. Kahit na nakalusot siya rito, patuloy na binigyan ng trabaho si Aira ng kanyang supervisor, kaya kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya. Samantala, naghahapunan si Eugene kasama si Jungkook. Hindi niya nakalimutan na ibigay sa kanya ang regalong pinili ni Aira, at nagtagumpay pa siya sa pagkuha ng pabor ni Jungkook nang isipin niyang si Eugene ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Pagkatapos, bumalik siya sa kumpanya para magtrabaho at nagkataon na nakita si Aira na nag-o-overtime. Inisip niyang malamang na hindi pa siya kumakain, kaya gusto niyang kumain kasama si Aira. Gayunpaman, ang inihanda niya ay puro fast food na walang maraming nutrisyon, na nag-alala sa kanya tungkol sa hindi malusog na pamumuhay nito. Matapos silang kumain, magkasama silang nanood ng commercial at naglaro ng taguan tulad noong mag-asawa pa sila. Sa sandaling iyon, nakalimutan nila na matagal na silang naghiwalay. Nang makita si Jungkook na natutulog ng mahimbing, maingat na inalis ni Aira ang kanyang medyas. At kinumutan siya na parang asawa na nag-aalaga sa kanyang asawa. Gusto lang niyang umalis pagkatapos ng 3 buwan ng internship. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya si Jungkook na suot ang kurbatang pinili niya para kay Eugene. Agad niyang napagtanto na ang lalaking gusto nito ay walang iba kundi ang kanyang ex-husband. Nang makita si Aira na nakatayo at malungkot, nagbiro si Seung-hyun para pasayahin siya. At ang eksenang ito ay nasaksihan ni Jungkook na nagpakulo ng kanyang selos. Umuwi siya at hindi pa rin mapigilan ang pag-iisip tungkol dito, kaya hindi niya napansin na umaapaw na ang baso ng tubig. Kinailangan siyang paalalahanan ng assistant para magbalik sa realidad, ngunit nagtanong pa rin siya kung ano ang dapat gawin kung gusto ng kanyang kapatid ang kanyang ex-girlfriend. Hindi ba yun isang bagay na walang katwiran? Pagkarinig pa lang, agad na nahulaan ng assistant na si Jungkook ay tumutukoy kina Seung-hyun at Aira. Inasar pa niya ang kanyang boss na halatang nagsiselos, ngunit nagkukunwari pa. Habang hindi mapakali si Jungkook, kumilos na si Seung-hyun. Dinala niya si Aira sa isang bar at tinugtog ang piano para sa kanya, na lubos na nagpakalma kay Aira sa musika. Hindi na nakatiis si Jungkook kaya tumakbo siya sa harap ng bahay ni Aira, ngunit lalo siyang nabalisa nang nasaksihan niyang inihatid siya ni Seung-hyun pauwi. Kinabukasan, nag-organisa ang kumpanya ng seminar para sa mga empleyado. Si Jungkook ay nakaupo sa itaas, nakatingin lang kina Aira at Seung-hyun sa ibaba. Habang nakikita niya silang nagtatawanan at nag-uusap, lalo siyang nalungkot. Pagkatapos, naglaro ang lahat. Natalo si Aira kaya kailangan niyang habulin ang lahat. Hinabol niya si Seung-hyun, ngunit hindi sinasadyang nadulas at sinalo siya nito. Nang makita ang kanyang ex-wife na nahulog sa yakap ng ibang lalaki, gusto sanang sumugod ni Jungkook, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili at magkunwari na hindi niya ito nakita. Sa huli, kailangan niyang sumali sa laro. At hindi niya hahayaang magkaroon si Seung-hyun ng pagkakataon na maging malapit kay Aira. Sinadya niyang sumugod sa harap upang mahawakan siya. Si Aira ay kailangan pang tumakbo at habulin siya sa halip na ang iba. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang lahat na magpahula gamit ang tarot card. Sinabi ng team leader kay Aira na hinahabol siya ng 2 lalaki at nasasangkot siya sa isang nakakapagod na love triangle. Maingat na nagmamasid si Jungkook at naramdaman niyang epektibo talaga ang tarot card reading. Ngunit nang inanyayahan siyang sumali, sinabi niyang hindi siya naniniwala sa pamahiin. Gayunpaman, maya-maya ay palihim niyang hinanap ang team leader at nagpahula ng pribado. Sa kasamaang palad, dumating si Eugene sa sandaling iyon kaya hindi niya narinig ang resulta. Lumabas siya para makipag-usap kay Eugene at hindi sinasadyang nalaman niyang inanyayahan ni Seung-hyun si Aira sa isang lugar.
Sigurado siyang magtatapat ang batang iyon sa kanyang ex-wife, kaya kailangan niyang pigilan ito sa lahat ng paraan. Dali-dali siyang tumakbo sa lahat at nagdahilan na kailangan niyang bumili ng rice wine para sa salu-salo. Para lang hilahin si Aira at magpalipas ng oras, hindi niya hinayaang makapunta ito kay Seung-hyun. Naghahanda na si Seung-hyun ng isang romantikong hapunan, handa nang magtapat kay Aira, ngunit hindi pa rin siya makarating. Patuloy siyang hinihila ni Jungkook mula sa isang tindahan patungo sa isa pa, naghahanap lang ng isang uri ng rice wine na inimbento niya. Dahil dito, unti-unting nawala ng pasensya si Aira at umalis ng maaga. Dali-dali siyang sumunod at nagkunwaring sumasakit ang paa para pigilan siya. Matapos ang pananakit ng paa, nagkunwari naman siyang sumasakit ang balikat. Pinipilit si Aira na manatili sa kanya at hindi niya talaga hinayaang pumunta ito kay Seung-hyun. Sa sandaling iyon, may nag-deliver na tumawag kay Jungkook dahil nagkukunwari siyang masakit ang paa. Hiniling niya kay Aira na kunin ito para sa kanya. Nang bumalik siya, nakita niyang papalapit si Yeojin sa kanya, kaya umalis na lang siya ng tahimik. Pag-uwi ni Aira, nakita niya si Seung-hyun na mag-isang naglilinis ng hapagkainan, kaya nagtataka siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Inisip niya kung hindi niya sasabihin ang nararamdaman niya ngayon, kailan pa kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang katapatan at nagtapat kay Aira. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Aira dahil sa agwat ng edad nilang dalawa. Bukod pa rito, si Aira ay isang diborsyada habang si Seung-hyun ay isa pa ring binata. Gusto niyang umalis agad ngunit mahigpit siyang niyakap ni Seung-hyun. Makinig ka sa akin, Aira, lahat ng mga bagay na nagpapagalit sa iyo o nagpapaluha sa iyo. O lahat ng bagay na gusto mo, gusto kong maranasan kasama ka. Ngunit sa huli, hindi pa rin matanggap ni Aira ang damdamin ni Seung-hyun. Nakita pa niya si Jungkook na nakatingin sa kanila, kaya agad niyang inalis ang kamay ni Seung-hyun at umalis. Ngunit hindi nito napawi ang kaguluhan sa puso ni Jungkook. Sa labis na pagkabigo, nagmaneho siya palayo sa campsite ng walang nakakaalam. Kalaunan, nakatanggap si Jungkook ng balita na may problema ang server. Nagmamadali silang hinanap siya ng lahat ngunit wala pa rin. Walang nakakaalam kung saan maaaring nagpunta ang direktor maliban kay Aira. Tama nga, nakita niya si Jungkook doon sa bahay na pinangarap nilang dalawa. Nag-iisa siyang nagdadalamhati dahil hindi niya naisakatuparan ang pangarap na maging isang kumpletong pamilya kasama ang taong mahal niya. Nang lumapit si Aira, hinimok niya si Jungkook na bumalik na dahil may problema sa kumpanya. Tinanong niya kung nag-aalala ba siya para sa kanya o sa direktor ng kumpanya. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Aira na nag-aalala siya para sa direktor dahil hindi bagi iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Iniisip din niya si Jungkook, ngunit sa paningin niya, si Aira ay walang pakialam at pinalayas pa siya. Kinabukasan sa kumpanya, kahit tinanggihan, masayang-masaya pa rin si Seung-hyun kay Aira at binilhan pa siya ng ice cream. Kung magpapatuloy pa ito, hindi magiging maayos si Aira, kaya hinilan niya ito sa rooftop para mag-usap ng masinsinan. Umaasa siya na huwag na siyang habulin pa ni Seung-hyun nang walang kabuluhan at manatili na lang silang magkaibigan. Ngunit kahit ano paman, hindi ito pinakinggan ni Seung-hyun at sinabi pa na patuloy siyang magtatapat hanggang sa pumayag si Aira. Narinig lahat ito ni Jungkook na nagtatago sa likod ng pinto. Siyempre, hindi niya hahayaan na matupad ang gusto ng kalaban, kaya sinadya niyang bigyan ng karagdagang trabaho si Aira. Pinilit niya itong mag-overtime sa kumpanya para wala siyang pagkakataong makita si Seung-hyun. Palihim na umalis si Aira, ngunit nahuli siya ni Jungkook. Agad niya itong pinabalik at sinabing kung hindi niya matatapos ngayong gabi, hindi niya hahayaang umuwi si Aira. Kaya, kailangan niyang magpadala ng mensahe ng paumanhin kay Seung-hyun. Bagaman naghanda na siya ng regalo para batiin si Aira ng maligayang kaarawan. Si Aira ay pinilit na umupo sa opisina ni Jungkook at magtrabaho sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Dahil dito, nagalit si Aira at lihim na sinisisi si Jungkook na walang pakialam at hindi man lang naaalala kung anong araw ngayon. Ngunit nang makita niyang binilhan siya ng seaweed soup, masaya niyang napagtanto na hindi pala nakalimutan ng kanyang ex-husband ang kanyang kaarawan. Gayunpaman, sa kumpanya noong panahong iyon, nagsimulang kumalat ang mga chismis na nagde-date ang direktor at si Jungkook. At hindi niya ito pinabulaanan na parang tahimik na iginigiit ang kanyang karapatan sa harap ni Aira. Nag-aalala naman si Aira na masasaktan si Jungkook kapag nalaman niya ang relasyon nila. Kaya nais niyang magpadala ng mensahe para itanong kung alam na ni Jungkook ang tungkol dito. Ngunit nagbago ang isip at binawi ito. Nang buksan ni Jungkook ang kanyang telepono at nakita na binawi ang mensahe, lalo siyang na-curious. Nagdesisyon siyang tawagin si Aira sa rooftop para magtanong ng malinaw. Ngunit sinabi lang ni Aira na nagkamali lang siya ng padala. Naisip ni Jungkook na may ipinadala siyang malabo kay Seung-hyun at pilit siyang tinanong. Ngunit sa kalagitnaan ng usapan, naubusan ng baterya ang telepono kaya hindi niya narinig ang sinabi ni Aira. Dahil dito, agad siyang hinila ni Jungkook sa kanyang opisina. Hindi inaasahan, biglang dumating ang kanyang ina at hipag para bumisita. Kung malalaman nilang nagkikita pa sila, baka maging malaking issue ito. Nataranta si Jungkook at hinila si Aira sa silid para hanapan siya ng matataguan. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas para salubungin ang kanyang ina at kapatid. Ang dahilan kung bakit sila dumating ngayon ay para utusan si Jungkook na sibakin agad si Aira. Naniniwala ang ina na si Aira ay isang oportunista na kumapit kay Jungkook matapos makita ang tagumpay ng kanyang dating asawa. Sinabi pa niya na walang kwenta ang mga magulang ni Aira, na labis na ikinasakit ng damdamin ni Aira nang marinig niya ito. Gayunpaman, pinagtanggol ni Jungkook si Aira na ikinagalit ng kanyang ina. Nagpunta siya mismo sa bahay ng mga magulang ni Aira para magreklamo. Nagreklamo siya na si Aira ay walang kahihiyan at laging nakakapit sa kanyang mayaman na anak. At isa rin siyang malas dahil kung hindi siya umalis, hindi sana yumaman
naman si Jungkook pagkatapos nilang maghiwalay. Paano makakapagpigil ang isang ina na makarinig ng mga pang-iinsulto laban sa kanyang anak na babae? Galit siyang nagmura at pinalayas ang dalawa sa kanila. Pagkatapos, tinawagan niya si Aira at sinabihan siyang mag-resign na lang kaysa makipag-ugnayan pa sa kanila. Nang malaman ni Aira na pumunta ang ina ni Jungkook sa kanilang bahay para gambalain ang kanyang mga magulang, labis siyang nabalisa. Agad niyang tinawagan si Jungkook para ipaalam na siguradong magre-resign siya pagkatapos ng 3 buwan at hindi na siya guguluhin pa. Kaya naman, hiniling niya kay Jungkook na huwag hayaang guluhin ng kanyang ina ang pamilya ni Aira. Nang makabalik siya, nagulat siya na naghihintay pa rin si Seunghyun sa kanya at may dala pa itong cake. Labis na natuwa ang matalik niyang kaibigan na si Mijon nang dumating si Seunghyun. Magkasama pa silang gumawa ng scented candles para sa tindahan ni Mijon nang humingi siya ng tulong kay Seunghyun para kumuha ng karagdagang wax. Aksidenteng nakita ni Seunghyun ang album sa tabi nito at dahil sa pagiging curious, binuksan niya ito at hindi niya inaasahang matutuklasan niya ang sikreto na palaging itinatago ni Aira. Dahil sa loob nito ay ang larawan ng kasal nila ni Jungkook. Kinabukasan, si Seunghyun mismo ang nagdala ng regalo sa bahay ni Aira para humingi ng paumanhin sa kawalang-galang na salita ng kanyang ina. Gayunpaman, galit pa rin si AEF kang kaya tumanggi siyang tanggapin ang paghingi ng paumanhin. Isiniwalat din niya kay Jungkook na si Aira ay tumulong pa rin kay Ina-Idens na bayaran ang kanyang utang pagkatapos nilang maghiwalay. Maging ang alimony ay kinuha ni Sucheol, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Ang mga bagay na ito ay ganap na hindi alam ni Jungkook. Ngayong nalaman ni Jungkook kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Aira para sa kanya, lalo siyang nakonsensya kay Aira. Habang malungkot na umalis si Jungkook, nakasalubong niya si Seunghyun sa tapat ng pinto. Kahit hindi pa sila nag-uusap, alam nilang dalawa kung bakit naroon ang isa't isa. Walang pag-aatubili namang inamin ni Jungkook na siya ang dating asawa ni Aira. Kasabay nito, sinabi rin ni Seunghyun na gusto niya si Aira. Nagdala pa siya ng sarili niyang ipininta para mag-propose kay Aira. Nang marinig ito ni Jungkook, nagalit siya. Pinigilan niya ang kanyang malapit na kapatid na ligawan ang kanyang dating asawa, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya, inagaw niya ang painting at tumakas. Nang makita ito ni Seunghyun, mabilis din siyang humabol para bawiin ito. Kahit pigilan pa ni Jungkook si Seunghyun na ligawan si Aira, hindi niya ito magagawa dahil naghiwalay na sila at wala na silang anumang relasyon. Kaya naman, wala siyang dahilan para pigilan si Seunghyun na ligawan si Aira. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon ang mag-ina na matulog ng magkatabi. Labis na inaliw ni Aira ang kanyang ina dahil alam niyang nasaktan ito sa sobrang masasakit na salita ng kanyang biyenan. Inaasahan din niya na huwag sisihin ng kanyang ina si Jungkook dahil sa mga sakripisyo na tahimik niyang ginawa na hindi alam ni Jungkook. Samantala, labis na nagsisisi si Jungkook ngayon matapos malaman kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Aira para sa kanya. Upang mabayaran siya kahit papaano, tinulungan niya si Sucheol na makakuha ng isang matatag na trabaho para hindi na siya umasa pa sa alimony ni Aira. At syempre, ang bagay na ito ay dapat panatilihing lihim. Kasabay nito, inutusan siya ng team leader na ihanda ang plano para sa hotel na kinontak ni Aira noon. Napakahalaga ng planong ito, kaya kung may pagkakamali dahil sa pagka-assign sa isang baguhan, maaaring masibak si Aira. Aksidenteng narinig ni Seunghyun ang bulungan ng mga kasamahan, kaya lalo siyang nag-alala kay Aira. Napilitan siyang pumasok sa kumpanya noon kaya naghahanap siya ng pagkakataon para umalis. Ngunit ngayon, dahil gusto niyang tulungan si Aira, pinili niyang manatili ng matagal. Habang sila ay nasa parking lot, bigla niyang nakita ang kanyang kuya na kasama si Jungkook. Lumapit si Aira at tinanong si Sucheol kung bakit siya naroon na ikinabigla ng lahat. Mabilis na umalis si Jungkook at nakita niyang nandoon din si Seunghyun. Dahil alam niyang magkasama ang dalawa, nag-alab ang selos niya. Paulit-ulit siyang gumawa ng gulo para lang pigilan si Seunghyun na ligawan si Aira. Ang resulta, tinawag lang siyang peke ni Seunghyun at sinabing walang laban si Jungkook sa kanya. Kaya, nagpa siya silang magkaroon ng kompetisyon para tingnan kung sino ang mas malakas. Si Sucheol ang referee, kaya kinampihan niya si Jungkook at pinalabas na nanalo ito, kaya hindi pumayag si Seunghyun at humiling ng paligsahan sa push-up. Pawis na pawis silang nag-push up para makita kung sino ang karapat-dapat kay Aira. Gusto lang ni Aira na matapos na ito para makauwi na siya. Kinaumagahan, kailangang mag-overtime si Aira sa kumpanya. Gusto ni Jungkook na gumawa ng isang bagay para tulungan siya, ngunit natatakot siyang makaistorbo. Sa mismong sandaling iyon, nagkaproblema ang computer at nawala ang planong pinaghirapan niyang gawin. Para bang naghihintay lang ng pagkakataon, agad na pumasok si Jungkook para magpakita ng galing. Sa ilang pindot lang, naibalik niya ang dokumento na nagpahanga kay Aira. Matapos ang plano, magkasama silang pumunta sa rooftop para magkape. Sa ilalim ng mapayapang kapaligiran ng gabi, pinili niya ang oras na ito para humingi ng tawad kay Aira. Nais niyang bumawi sa mga taon ng pagtitiis ni Aira. Ngunit hindi na kailangan ni Aira ang tawad niya dahil kusa niya rin itong ginawa noon. Ayaw din niyang bumawi si Jungkook ngayon. Bigla na lang, umulan, kaya nagmamadali silang tumakbo papasok. Nang makita si Aira na basang-basa, mabilis na kinuha ni Jungkook ang tuwalya para punasan siya, ngunit nadadampian niya ang mga hindi dapat madampian. Kahit na mag-asawa sila noon, magkaiba na ngayon, kaya labis na nahiya si Aira.
gusto na niyang matapos agad ito, kaya kinuha niya ang payong at umuwi. Kaya kinabukasan, gumawa siya ng dahilan sa pamamagitan ng paggamit ng anti-terror drill nang hindi nagpapaalam sa mga empleyado para magkaroon ng pagkakataong makalapit kay Ira. Pagpatak ng 200, agad na umingay ang loudspeaker na nagdulot ng pagkataranta ng lahat at nagmamadaling naghanap ng daan palabas. Habang nagtataka pa si Ira sa nangyayari, hinila na siya ni Jungwoo sa isang sulok para magtago. Nagsinungaling pa siya na mayroong nakakatakot na terorista para manatili si Ira sa tabi niya. Dahil hindi pa nakakaranas ng drill si Ira, naniwala siya ng lubusan. Nang marinig niya ang announcement na tapos na ang drill, doon niya lang nalaman na niloko siya, kaya nagalit siya at sinipa si Jungwoo ng malakas. Dahil nagalit niya si Ira, bumalik ang kanyang stress-related stomach ache. Nang makita niya ang manager, alam niyang tsismoso ito ng buong kumpanya, kaya sadya siyang nagreklamo. Sinabi niya na sobrang sakit ang kanyang tiyan kaya hindi siya makakain ng kahit ano para lang ipaalam nito sa lahat na siguradong makakarating kay Ira. At totoo nga, pagbalik ng manager, sinabi niya sa buong opisina at syempre, narinig din ito ni Ira. Naalala niya na dati, kapag sumasakit ang tiyan ni Jungwoo, kumakain siya ng lugaw na may same seeds kaya sadya niya itong sinabi sa manager. Sabik na naghihintay si Jungwoo na si Ira ang darating, ngunit nang makita niyang ang manager ang dumating, labis siyang nadismaya. Bukod pa rito, hindi matapos-tapos ang pagluluto ng manager kaya humingi siya ng tulong kay Ira. Nakaupo si Seung-hyun sa tabi ni Ira, kaya narinig niya ang lahat. Syempre, hindi niya hahayaang pumunta si Ira doon mag-isa, kaya sumunod din siya at nagdesisyon siyang huwag silang bigyan ng oras na magkasama. Hindi pa nagtatagal, nakatanggap si Ira ng masamang balita mula sa kanyang matalik na kaibigan. Sinasabi na nasunog ang apartment nila, kaya kailangan niyang umuwi agad. Nang makita ito, gusto rin ni Seung-hyun na sumama at nagkataong nakasalubong niya si Jungwoo sa pintuan. Pumunta rin si Ira dahil nag-aalala siya kay Jungwoo. Pagbalik ni Ira, sunog na sunog ang apartment at ang dahilan ay dahil sa kapabayaan ng kanyang kuya. Nagalit ng sobra si Ira dahil hindi niya alam kung ilang beses na siyang naapektuhan ng kapabayaan ng kuya niya, ngunit kinampihan naman siya ng kanyang matalik na kaibigan. Kailangan muna nilang maghanap ng ibang matitirhan at nag-alok si Seung-hyun na tumuloy si Ira sa art studio ng kanyang ina. Si Jeonjin naman, ayaw na ring itago pa ang kanyang nararamdaman. Direkta siyang umamin na matagal na niyang alam ang relasyon ni Jungwoo at Ira. Pero hindi ba tapos na ang lahat sa pagitan ninyong dalawa? Gusto lang niyang bigyan siya ni Jungwoo ng pagkakataong makasama siya. May gusto ring sabihin si Seung-hyun kay Ira sa pagkakataong ito. Bagamat mayaman ang pamilya niya, hindi naman sila masaya. Ang ina ni Seung-hyun ay parang isang ibon na nakakulong sa ginintuang hawla dahil sa bulag na pag-ibig ng kanyang ama na nais siyang ariin. Kaya ang pinakaasam niya ay ang kalayaan. Nang isilang si Seung-hyun, nagsimulang lumuwag ang kanyang ama at hindi na bumalik ang kanyang ina. Kaya, hindi rin naranasan ni Seung-hyun at ng kanyang ate ang pagmamahal ng isang ina. Nang malaman na sa likod ng palaging nakangiti at positibong hitsura ni Seung-hyun ay may nakatagong malungkot na kwento, labis na naawa si Ira. Pinayagan niyang yakapin siya ni Seung-hyun para maaliw ang kalungkutan sa puso nito. Kasabay nito, lihim na nag-ayos ang ama ni Jungwoo ng date para sa anak niya at kay Jungwoo nang hindi sinasabi kay Yeojin. Gusto niyang ayusin ang kasal para kay Jungwoo nang hindi man lang kinukonsulta ang anak. Nang makita na palaging nagdedesisyon ang ama para sa buhay niya, galit na galit si Jeonjin at binasag ang vase. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kalmado ngayon. Gusto mo bang ipaalam sa kanya na isa lang akong may kapansanan at gagamitin ang pera para pilitin si Jungwoo na pakasalan ako? O sasabihin mo ba na dahil tinulungan kitang magtagumpay, bayaran mo ako sa ganitong paraan? Bakit palagi mo na lang ginagawa ang gusto mo na nagpapahirap sa akin sa bawat araw na kasama kita? O baka natatakot ka na kapag tumanda ka na, wala nang magtatabi sa iyo? Napakaawa naman. Nang makita ang pagsuway ni Yeojin, nagalit ang chairman at gustong sampalin siya. Mabuti na lang at dumating si Jungwoo sa tamang oras para pigilan siya. Mabilis na dinala ni Jungwoo si Yeojin sa kanyang silid para kumalma. Ngunit patuloy lang itong umiyak at hiniling na manatili siya hanggang sa makatulog. Hating gabi na nang makauwi si Jungwoo sa bahay, pagod na pagod. Naalala pa rin niya ang sunog sa bahay ni Ira at nag-aalala siyang tumawag, ngunit nagmamadaling binaba ni Ira ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon ang mga dating kaibigan sa kapitbahay sa kainan ni Ira. Kabilang sa kanila ang isang lalaki na nanligaw kay Ira noon, ngunit naunahan siya ni Jungwoo. Ngayong nagkita sila ni Ira, magalang pa rin silang nagbatian. Si Jungwoo, na nasa labas, ay nag-aalangan kung papasok ba siya o hindi dahil kung makikita niya ang kanyang dating asawa at ang lahat doon, hindi maiiwasan ang mga sensitibong tanong. Pagkatapos ng pag-iisip, kumpiyansang lumabas si Jungwoo at masiglang binati ng lahat. Sa kabutihang palad, walang naghukay tungkol sa kanilang nakaraang diborsyo. Gayunpaman, pagkatapos magsimulang uminom ang lalaki, ginulo niya si Ira. Gusto niyang makipagbalikan si Ira sa kanya kahit na paulit-ulit itong tumanggi. Dahil patuloy siyang nakakapit at hindi bumibitaw, nagalit si Jungwoo at gustong suntukin siya, ngunit pinigilan siya ni Ira. Ayaw niyang mapunta sila sa gulo at mula ngayon, hindi na dapat makialam si Jungwoo sa pribadong buhay ni Ira. Nararamdaman niyang dapat na silang magtapos at saka, personal na inimbitahan ni Jeonjin si Ira para makipagkita. Para lang makuha si Jungwoo, hindi nag-atubili si Jeonjin na ikwento kay Ira ang tungkol sa aksidente na nagdulot ng pagkamatay ng bago niyang asawa at nagpilit sa kanyang mabuhay na may prosthetic leg habang buhay. Sa ganitong paraan lang niya makukuha ang simpatya ni Ira para pumayag siyang umalis.
Pinaniwala rin ni Jeonjin si Aira na ang lahat ng tulong na ibinigay ni Jungwoo sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay awa lang para sa kanyang dating asawa. Hindi nagtagal, dumating ang araw para sa presentasyon ni Aira para sa proyektong inihanda niya. Nang iminungkahi niya na magdagdag ng commemorative photoshoot para sa mga mag-asawa, agad itong tinutulan ng East dahil sa tingin nila ay masyadong magastos ito. Bukod pa rito, naniniwala sila na paano malalaman ng isang taong hindi pa nakakaranas ng kasal tulad ni Aira kung ano ang pinakagusto ng mga asawa. Inalipusta ng lahat ang kanyang mungkahi, kaya napatingin si Aira kay Jungwoo nang tumango ito bilang suporta sa kanya. Nagkaroon ng kumpiyansa si Aira nang umamin siyang minsan na siyang nakasal at naging asawa na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan dahil matagal na nilang inakala na dalaga pa siya. Sinabi niya sa mga shareholders na ang pinakagusto ng mga asawa ay ang taos-pusong pagmamahal ng kanilang asawa at hindi ito nakasalalay sa halaga ng regalo kung mahal ba ito o hindi. Kaya, ang isang commemorative photoshoot ay sapat na para magdala sa kanila ng malaking kaligayahan. Sa totoo lang, ang mga salita ni Aira at ang kanyang dedikasyon sa proyekto ay nagpalambot sa puso ng mga kasosyo. Gustong-gusto nila ang proyektong ito at isasagawa ito taon-taon tuwing wedding season. Nang matanggap ng team leader ang balita, labis siyang natuwa at ipinaalam ito sa lahat. Masayang-masaya si Aira dahil kinilala ang kanyang pagsisikap, ngunit si Songhee ay palaging naiinggit sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas lalo siyang ayaw na maagaw ni Aira ang atensyon. Lihim niyang kinumbinsi ang team leader na hayaan siyang mamahala sa natitirang bahagi. Dahil isa lang namang simpleng intern si Aira at pagkatapos ng 3 buwan, baka masibak na siya. Ang mga salitang ito ay umabot kay Jungwoo na labis na nagalit. Tinuruan niya ng leksyon si Songhee at ang team leader dahil palagi nilang pinapataga si Aira sa trabaho hanggang hating gabi. Nang makita niyang nakatayo si Aira malapit doon, itinuro ni Jungwoo ang kamay niya sa itaas. Senyas ito para umakyat siya sa rooftop para magkita sila. Nagpatuloy silang nagtawagan sa telepono. Sa pagkakataong ito, nais ni Jungwoo na gamitin ang tagumpay ni Aira sa proyekto bilang magandang pagkakataon para ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Nag-aya siyang mag-dinner, ngunit nang maisip niya ang sinabi ni Yeojin na baka awa lang ito. Tumanggi si Aira kahit na paulit-ulit na sinabi ni Jungwoo na maghihintay siya hanggang sa dumating ito. Pagkatapos, dinala ni Seunghyun si Aira para makipagkita sa direktor ng hotel. Dahil matagal na niyang inoobserbahan si Aira, napansin niya na talagang mahusay ito. Kaya gusto niya siyang kunin para sa kanyang kumpanya at isa rin itong magandang pagkakataon para umalis si Aira sa kumpanya ni Jungwoo. Samantala, naghintay si Jungwoo sa restaurant ngunit hindi niya nakita ang anino ni Aira. Sa sobrang paghihintay, nakatulog siya at ginising ng staff dahil oras na para magsara. Umuwi si Jungwoo nang may galit sa puso at hindi makatulog. Tumawag siya kay Aira, ngunit binaba niya ito pagkatapos ng ilang salita. Dahil sa masamang pakiramdam, sumakit ang kanyang tiyan kaya kailangan niyang pumunta sa ospital hating gabi. Sinabi ng doktor na may sakit siya dahil sa pag-ibig kaya walang gamot para dito, ngunit patuloy itong itinanggi ni Jungwoo. Kinabukasan, galit na galit siyang naghahanap kay Aira para tanungin kung bakit niya siya binigo at aksidente niyang nakita si Seunghyun. Doon niya lang nalaman na papunta si Aira sa Silla Hotel para sa isang interview. Pagkarinig ng balita, mabilis siyang lumipad para hanapin siya. Nang makita si Aira sa kabilang kalsada, pilit na isinigaw ni Jungwoo ang pangalan niya ng napakalakas. Handa siyang mapatingin ng maraming tao, basta lumingon lang si Aira. Aira, bakit ka nag-a-apply sa ibang lugar kahit hindi pa tapos ang internship mo? Galit ka na ba sa akin? Hindi maintindihan ni Aira kung bakit ganito ang reaksyon ni Jungwoo at masyadong nakikialam sa kanyang pribadong buhay. Kung dahil lang sa awa o simpatya, hindi niya ito kailangan. Para patunayan na totoo ang kanyang nararamdaman, sinabi niyang mahal na mahal niya si Aira at iniisip niya ito bawat segundo at minuto. Pagkatapos lang sabihin iyon, hindi na nakapagpigil si Jungwoo at mapusok na hinalikan si Aira. Ngunit, agad siyang tinulak ni Aira. Dahil naiintindihan ni Aira na matagal nang tapos ang kanilang relasyon at ang pagpapatuloy nito ay magdadala lang ng sakit sa kanilang dalawa. Gumawa siya ng dahilan na malilate na siya sa interview para umalis, ngunit gusto pa rin ni Jungwoo na samahan siya hanggang doon. Si Seunghyun naman, nagpapahinga sa rooftop nang biglang dumating ang butler para hanapin siya. Dahil sinusubaybayan niya si Jungwoo para sa chairman at nakakuha siya ng ilang mahahalagang litrato. Nagulat din si Seunghyun nang makita niya ang larawan nilang dalawa na naghahalikan. Kahit na nagagalit ang puso niya, hiniling niya sa butler na panatilihing lihim ito sa kanyang ama, kung hindi, magdudulot na naman ito ng gulo. Nahihirapan si Aira dahil ang mga aplikante sa interview ay may mataas na edukasyon at karanasan sa pagtatrabaho sa maraming malalaking korporasyon. Kabaligtaran sa kanila, isa lang siyang intern kaya medyo nakakahiya. Isang babae ang nagpakita ng pangungutya nang marinig ang CV ni Aira. Sa banyo, patuloy niya itong nilait at sinabing bukod sa maganda, wala siyang ibang talento. Tiyak na dahil sa koneksyon kaya siya nakarating dito. Nang marinig ito ni Jungwoo sa labas, nagalit siya para kay Aira, kaya nakahanap siya ng paraan para makaganti para sa kanya. Naghintay siya na lumabas ang babae, nagsuot ng dark glasses at nagpanggap na tauhan ng senior management. Mahina niyang sinabi sa babae na pinili siya ng board of directors at kailangan nilang makipagkita sa babae sa rooftop. Nagsinungaling din siya na gustong makita ng senior management kung gagamitin niya ang hagdan o ang elevator para umakyat doon. Dahil naniniwala ang babae, umakyat siya sa 20 palapag habang tuwang-tuwa si Jungwoo. At matagumpay siyang nag-alis ng isang malakas na kalaban para kay Aira. Pagkatapos
Pagkatapos ng interview, agad niya itong inaya kumain. Pagsapit ng gabi, personal na inihatid ni Jungkook si Aira sa kanyang bahay at ayaw pa rin niyang magpaalam kahit nakarating na sila. Pagkatapos nilang magpaalam, nagulat si Aira nang makita na naghihintay pa rin si Seung Hyun sa kanya. Nang makita silang dalawa na magkalapit, nakaramdam siya ng kalungkutan dahil para lang siyang labis. Dahil sa labis na kalungkutan, uminom si Seung Hyun para makalimutan ang problema. Uminom siya ng uminom, kaya nagsimulang mag-alala si Jungkook. Gusto niyang payuhan si Seung Hyun na tumigil, ngunit walang salita ang nakapasok sa tenga nito. Sa oras na ito, naantig si Aira sa pag-amin ng pag-ibig ni Jungkook. Ayaw na niyang magpakulong pa sa mga patakaran at pinili niyang panatilihin ang kaligayahan para sa sarili niya. Sa pulong noong araw na iyon, mas maganda ang suot ni Aira kaysa dati, kaya palaging nakatingin si Jungkook sa kanya. Nag-text siya para purihin si Aira at nagbigay ng palihim na tingin sa kanyang dating asawa. Pero hindi lang sila ang nakapansin dahil parehong hindi masaya sina Yeojin at Seung Hyun. Mula nang tahimik nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, ang bawat araw ay ang pinakamasayang araw para sa kanila. Gayunpaman, nagsimulang dumating ang mga problema nang hindi sinasadyang marinig ni Aira mula sa isang kasamahan ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ni Jungkook sa mga mamumuhunan. Maaaring humantong ito sa krisis para sa kumpanya. Para pansamantalang malutas ang problema, maaari lamang siyang humingi ng pondo mula sa mga shareholder, ngunit ito ay napakapanganib. Nagmungkahi si Yeojin ng huling paraan ang ipahayag ang kanilang kasal. Sapat na iyon upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Ngunit anuman ang mangyari, ayaw gamitin ni Jungkook ang ganoong kahiyahiyang paraan. Bukod pa rito, kailangan niyang tanggihan ang damdamin ni Yeojin upang hindi na ito umasa pa. Pagkatapos, may isang taong kusang nag-alok na mamuhunan sa kumpanya ni Jungkook, ngunit sa kondisyon na papayagan siyang sumali sa lupon ng pamamahala ng kumpanya at ito ay nagdulot ng labis na sakit ng ulo kay Jungkook. Gayunpaman, hindi niya alam na si Jung-un pala ang nasa likod ng lalaking iyon. Sa layuning pabagsakin si Jungkook dahil sa pagmamahal niya kay Aira. Hindi lang isang tao ang gustong puntiryahin si Jungkook nang dumating sa kamay ng chairman ang mga litrato niya na hinahalikan si Aira. Nagdulot ito ng matinding galit sa kanya at nagpasya siyang hindi ito palalampasin ng madali. Sa araw na iyon, may live broadcast ng paglulunsad ng produkto ng kumpanya kaya abala ang lahat sa paghahanda. Dumating din si Jung-woo para tingnan at sinamantala ang pagkakataon na hanapin si Aira sa bodega. Dahil abala siya sa pag-evaluate ng mga bag bago mag-shoot. Nagtatawanan at nag-uusap sila ng masaya nang biglang dumating si Yeojin. Alam niyang lihim silang nagde-date kaya galit na galit siya sa loob. Naghanap siya ng dahilan para paalisin si Jungkook at binalaan si Aira na magtrabaho ng mabuti dahil hindi na siya magtatagal sa kumpanya. Ilang minuto bago mag-record, natuklasan ni Aira na may isang bag na pinalitan. Ngunit dahil masyadong nagmamadali, hindi na nila naayos at ang tanging nagawa nila ay kanselahin ang recording. Kung mabibigo ang proyektong ito, ang lahat ng responsibilidad ay mapupunta kay Aira na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. Bigla siyang naalala na nakita niya si Secretary Kim na may kahina-hinalang ginagawa sa bodega, kaya hinanap niya ito. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Yeojin at ng kalihim na inutusan pala siya ng chairman na gawin iyon. Hindi ito konektado kay Yeojin, ngunit narinig lang ni Aira ang bahagi kung saan gusto niyang sirain ang lahat ng ebidensya, kaya nagkamali siya ng intindi. Galit na sinumbatan ni Aira si Yeojin kung paano niya nagawa ang ganoong kahiyahiyang bagay. Bagamat inosente siya, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag at sa halip ay sinumbatan niya si Aira. Dahil siya ang hindi direktang sumira sa kinabukasan ni Jungkook. Kung hindi raw dumating si Aira, siguro ay asawa na niya si Jungkook ngayon. Siyempre, hindi magpapatalo si Aira at hahayaan lang si Yeojin na gawin ang gusto niya. Si Yeojin ang dapat tawaging kaawa-awang walang hiya na humahabol kay Jungkook. Pagkarinig niyon, nagalit ang direktor at sinubukang saktan si Aira, ngunit pinigilan siya nito. Nag-agawan sila kaya hindi nakayanan ng prosthetics ni Yeojin at siya ay natumba at nawala ng malay. Nagulat din si Aira sa nakita niya at nag-alala kung ano ang gagawin. Mabuti na lang at napansin ito kaagad ni Jungkook at mabilis siyang dinala sa emergency room. Dahil tumanggi si Yeojin na magpa-regular check-up sa nakalipas na panahon, nagka-impeksyon ang tuhod na konektado sa prosthetics kaya nangyari ito. Ngayon lang nalaman ni Jungkook ang sikreto na palagi niyang itinago. Nakadama siya ng matinding pagsisisi dahil hindi niya ito trinato ng mas mabuti. Bukod pa rito, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila ni Jungkook nang maging publiko ang relasyon niya kay Aira. Ipinahayag ni Jungkook na kapag pinili niya si Aira kaysa sa kanyang kapatid, mawawala sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos, umuwi si Aira at narinig ang kanyang matalik na kaibigan na umiiyak sa banyo. Nang lumapit si Aira, nakita niyang may hawak na pregnancy test si Mijon. Ang biglaang pagdating ng sanggol ay hindi niya napaghandaan kaya siya umiyak ng ganoon. Nang muling tingnan ni Aira, isa lang pala ang linya, kaya pala nagkamali lang sila ng intindi. Ngunit nang banggitin ang bata, naalala niya ang kanyang anak na hindi pa naipanganak kaya masakit siyang umiyak. Dumating din si Jungkook sa bahay upang hanapin si Aira at hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang matalik na kaibigan. Nahiyang sinabi ni Aira na ang bata ang tanging pag-asa ko. Ngunit hindi ko naprotektahan ang sarili kong anak. Umuwi ako araw-araw na pagod at wala ng oras para sa anak ko. Hindi ko pa nga napakinggan ang boses ng tatay niya. Huwag kang umiyak, Aira. Sigurado ako na ang bata ay nag-reincarnate na sa isang mas mabuting pamilya.
Noong panahong iyon, kailangan mo ring magtrabaho para magbayad ng utang at wala ka ng ibang magagawa. Nang marinig iyon ni Jungkook, labis siyang nasaktan sa kaibuturan ng kanyang puso at sinubukan niyang pigilan ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Hindi niya alam na mayroon siyang anak na hindi pa naipapanganak na namatay noong nasa sinapupunan pa ito. Nagreklamo pa siya na iniwan siya ni Aira habang tiniis nito ang gayong kahihiyan. Ngayon ay hindi na siya tatakas pa at lalapit para yakapin ng mahigpit si Aira habang patuloy na humihingi ng tawad sa kanya. Gusto ni Jungkook na bumawi kay Aira mula ngayon, ngunit ayaw ni Aira na magtiis pa sila ng sakit kung sakaling magkahiwalay muli. Hindi rin niya kailanman sinumbatan si Jungkook, kaya hindi na kailangan pang bumawi ni Jungkook. Sapat na sa kanya ang maging masaya sila sa kung ano sila ngayon. Si Yeojin sa wakas ay nagising na. Pagkagising pa lang niya ay gusto na niyang hanapin si Jungkook, ngunit pinigilan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang personal na pigilan si Jungkook at Aira na magkatuluyan sa anumang paraan para sa kanyang kapatid. Samantala, nakatanggap din siya ng abiso mula sa hotel. Maaari nilang ayusin na magtrabaho si Aira sa lalong madaling panahon. Ngunit nag-aalangan pa rin siya kung aalis na ba siya ngayon o hindi. Bukod pa rito, ang lupon ng mga direktor ay nagdaraos ng isang pulong upang usigin ang pananagutan ni Aira dahil sa pagkakamaling nangyari. Nang makita niyang sinisisi ng lahat ang kanyang dating asawa, agad na ipinagtanggol ni Jungkook si Aira. Nang biglang pumasok si Sunghoon at umupo sa upuan ni Yeojin na ikinagulat ng lahat. Tumayo siya at nagpahayag na siya na ang papalit sa posisyon ng kanyang kapatid habang nagpapagaling ito. Ang mga empleyadong nagtrabaho sa ilalim ng departamento ni Sunghoon ay nagulat nang marinig na siya ang kapatid ng direktor. Nagsisi sila dahil hindi sila nagpakita ng mas mabuting pakikitungo kay Sunghoon noon. Ngunit kahit na napromote, hindi siya nagmayabang at nanatiling palakaibigan sa kanila. Para lang kay Aira, may mahalagang bagay na kailangan siyang ipaalam ni Sunghoon. Ibinunyag niya na matagal na silang magkakilala ni Jungkook at mas malapit pa sa magkapatid. Ngunit kung pipili siya sa pagitan ni Aira at ni Jungkook, pipiliin pa rin niya si Aira dahil ang pag-ibig ay isang bagay na hindi maaaring hatiin sa iba. Pagkahawak niya ang kapangyarihan, mabilis itong ginamit ni Sunghoon para pigilan si Jungkook. Nag-organisa siya ng pagpupulong kasama ang mga shareholder na naglalagay sa kanyang dating matalik na kaibigan sa mahirap na sitwasyon. Kung hindi masisiguro ni Jungkook ang inaasahang kita para sa laro na malapit na niyang ilabas, baka mahirapan siyang panatilihin ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng pulong, agad na pinuntahan ni Jungkook si Sunghoon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang pilitin ng kabilang panig sa ganitong antas. Ngunit ang sagot ay napakalinaw: kung walang hawak si Jungkook, hindi niya mapoprotektahan si Aira tulad ng ipinangako niya. At kailangan pa siyang umasa sa pinansyal na tulong mula sa kanyang pamilya. Nang malaman ni Jungkook ang layunin ni Sunghoon, ngumiti lang siya ng mapait, ngunit nagpasya pa rin siyang ituloy ito hanggang sa huli. Samantala, kumalat na ang chismis sa buong kumpanya at umabot kay Aira. Nang malaman niyang nasa panganib siyang mag-resign, labis siyang nag-alala at nagtanong sa sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang assistant. Pagbalik nito, agad niyang sinabi kay Jungkook kung gaano nag-aalala si Aira sa kanyang dating asawa. At inabot ang telepono para tawagan siya ni Jungkook, ngunit labis siyang naguluhan. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya, humiling siya sa assistant na maging espiya niya at lihim na tumawag ng video para manmanan si Aira. Nang makita niyang lumingon si Aira, agad siyang napatalon kaya mukhang nabigo ang plano. Nagbago si Jungkook ng diskarte at naghanap ng balita kay Sucheol at nalaman niyang may sakit ang biyenan niya. Kulang sa tao ang tindahan para tumulong kaya nagmadali siyang pumunta roon. Nang makita nilang dumating si Jungkook, nagulat ang lahat at tumingin kay Aira. Nag-aalala din siya dahil hindi niya sinabi sa kanya na pumunta. Si Jungkook naman ay masigasig pa ring tumulong sa restaurant upang mapalapit sa kanya, ngunit hindi pa rin pinapansin ni Aira. Nagtipon pagkatapos ang buong pamilya para maglaro ng baraha. Hindi sumali si Aira ngunit nagmamasid lang sa likod. Nang makita niyang nakangiti si Jungkook, talagang masaya rin siya sa loob, ngunit hindi niya ipinakita ito sa labas. Kaya naman mabilis siyang tumayo para magpaalam at umalis. Nang makita ito ni Jungkook, gusto rin niyang ihatid si Aira, ngunit pinigilan siya ng kanyang tatay at hindi siya pinayagang umalis. Kinabukasan, para pasayahin si Aira, inanyayahan siya ni Seunghyun na lumabas para kumuha ng litrato upang makakuha ng ideya para sa disenyo. Binigyan din niya si Aira ng kwintas na nagustuhan niya. Alam din niya na nag-aalangan si Aira kung aalis ba siya sa kumpanya o hindi, kaya gusto niya siyang suportahan. Umaasa rin siya na bibigyan siya ni Aira ng isa pang pagkakataon. Samantala, dumating na si Jungkook para bisitahin si Yeojin. Nang makita niyang dumating si Jungkook, labis siyang natuwa at hiniling na paggaling niya ay magkasama silang pumunta sa event. Hindi niya inaasahan na ang dahilan ng pagpunta ni Jungkook ay para tapusin na ang lahat at umasa siyang wala ng anumang ugnayan sa pagitan nila. Ito ang nagpagalit sa chairman at nag-utos siyang bawiin ang lahat ng pamumuhunan sa kumpanya. Alam ni Yeojin na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Tinawag niya si Aira at hiniling na lumayo na siya kay Jungkook kung hindi ay mawawala ang lahat sa kanya. Nagtataka pa si Aira kung ano ang ibig sabihin ni Yeojin. Nagalit si Yeojin at patuloy na naghagis ng mga gamit at pinapaalis siya. Hindi pa nakakabawi si Aira sa pagkagulat nang marinig niya ang pag-uusap ni Jungkook at ng chairman. Dahil sa kanyang anak, ang isang mayabang na tao tulad ng chairman ay lumuhod at nagmakaawa kay Jungkook na iligtas si Yeojin. Nang wala si Jungkook, wala na siyang gana sa buhay. Mas sinisisi ng ama ang sarili niya dahil pinamuhay niya ang kanyang anak na may kapansanan.
Kung hindi papayag si Jungwoo, babawiin niya ang pamumuhunan, ngunit mas gugustuhin ni Jungwoo iyon kaysa magpakasal sa taong hindi niya mahal. Nang hindi siya makumbinsi, nagalit ang chairman at sinampa si Jungwoo na nagpakaba at nagulat din kay Aira. Para aliwin siya sa pinakamahirap at nakakapagod na sandali niya. Personal siyang naghanda ng masaganang hapunan at hinintay si Jungwoo na umuwi. Nang makita niya ang inihanda ni Aira, sandali siyang nabighani at hindi niya inaasahan na makakain siya ng lutong bahay ng kanyang asawa pagkatapos ng ilang taon ng diborsyo. Ngunit nang makita ni Aira ang pulang marka sa kanyang mukha, tinakpan ito ni Jungwoo ng kanyang kamay. Bagamat di alam ni Aira ang dahilan, hindi niya magawang itanong at sa halip ay kumuha ng alak at inanyayahan siyang uminom kasama niya. Pagkatapos, personal siyang kumuha ng first aid kit at nilagyan ng gamot si Jungwoo. Magkalapit ang mukha nilang dalawa kaya hindi nila napigilan ang maghalikan. Kinabukasan, nagising silang dalawa at walang sinuman ang nakakaalala ng nangyari. Nang makita ni Aira na walang damit si Jungwoo, inisip niya na siya ang bastos. Ngunit ang totoo, nasuka lang siya sa kanya noong gabing iyon dahil sa kalasingan at walang nangyaring masama. Samantala, hindi sinasadyang nabanggit ng kapatid ni Aira sa kanyang kasamahan ang pagkatao ni Aira bilang dating asawa ng direktor. Kaya naman, kailangan niyang pakiusapan ito na panatilihing lihim iyon kung hindi ay magiging malaking problema. Habang nagbubulungan sila sa hagdanan, hindi sinasadyang narinig sila ng team leader, kaya isa na namang tao ang nakaalam. Kailangang magtungo si Seojin sa opisina at sumenyas na huwag ipagsabi kaninuman. Tiniyak nilang dalawa na mananatili silang tahimik at hindi magbubunyag ng kahit ano. Gusto ni Aira na bigyan si Jungwoo ng huling date bago siya umalis sa kumpanya, kaya nag-schedule siya ng pagkikita sa loob ng 2 araw. Dahil sa sobrang tuwa, kinabukasan ay nagpadala si Jungwoo ng parcel kay Aira. Sa loob ay isang cute na teddy bear na may pindutan na maaaring pindutin. Pagkapindot ni Aira, nagsalita ito ng mahal kita na narinig ng lahat sa silid. Nahiya siya at hindi niya alam kung saan magtatago. Nagmadali siyang ibinalik ang teddy bear sa kalihim at hiniling sa kanya na dalhin ito kay Jungwoo. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ito ni Pi Sung-hee. Agad niyang ikinalat ang balita sa buong kumpanya na naging dahilan upang patuloy na batikusin ng lahat si Aira. Sinasabing nakialam siya sa relasyon ni Jungwoo at Yeojin na nagdulot ng krisis sa kumpanya. Ngunit hindi inaasahan na personal na humarap si Jungwoo upang ipagtanggol ang kanyang dating asawa. Tinapos niya ang maling chismis at humingi pa ng tawad sa lahat para sa kanyang dating asawa dahil sa pagdudulot ng mga hindi kinakailangang abala. Ngunit dahil dito, lalong nakonsensya si Aira. Naisip niya na kung mananatili pa siya, makakasama lang ito kay Jungwoo. Kaya, nagpa siyang mag-resign kahit na nag-alinlangan siya ng matagal. Pagkaalis niya sa kumpanya, nagpunta sila ni Seung-hyun para uminom at mag-farewell party. Alam niyang ginawa ni Aira ang lahat para kay Jungwoo, kaya hindi siya mapakali at naramdaman niyang hindi siya kasing galing ni Jungwoo. Samantala, hinihintay din ni Jungwoo si Aira na umuwi, ngunit nakita niya itong kasama si Seung-hyun. Gusto niya siyang lapitan at kausapin, ngunit patuloy na humaharang si Seung-hyun. Gusto niyang tapusin na ni Aira ang relasyon niya sa lalaking ito. Nang makita niyang tumalikod si Aira at umalis, hindi siya nagalit kay Aira. Dahil noong nakaraang gabi, nang lasing siya, nasabi niya ang lahat ng nasa puso niya. Dahil ayaw niyang mawala kay Jungwoo ang negosyo na pinaghirapan niyang itayo. Pinili ni Aira na lumayo sa kanya kahit na labis itong nagdudulot ng sakit sa kanilang dalawa. Nang marinig ito ni Jungwoo, labis siyang nalungkot, ngunit bukod sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili niya laban sa ibang mga shareholder, wala na siyang magagawa pa. Sa araw na nag-date sila, nakasandal ang ulo ni Jungwoo sa hita ni Aira. Tinatamasa ang payapang sandali na pinaghirapan niyang hintayin sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, sumakay sila sa bangka at naglibot sa pampang ng ilog, pinagmamasdan ang tanawin ng siw. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang magtapat kay Aira at handa na rin ang singsing na pang-propose. Ngunit tumanggi pa rin si Aira kay Jungwoo gamit ang malamig na tono. Hindi nagtagal, bumalik si Yeojin sa kumpanya at mabilis na nagdaos ng pulong ng mga shareholder. Pinilit si Jungwoo na magbitiw, kung hindi ay babawiin ng chairman ang pamumuhunan. Dahil ang kanyang pag-ibig ay naging galit, sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang bigyan pa si Jungwoo ng anumang daanan. Bago pa makaboto ang mga shareholder, kusang nag-resign na si Jungwoo. Mas mabuti iyon kaysa hayaan si Yeojin na makuha ang gusto niya. Matapos mag-resign, nanatili si Aira sa restaurant ng kanyang ina para tumulong sa maliliit na gawain at hindi siya nagpunta sa hotel na iyon. Inisip niya na kung aalis siya, mapapanatili ni Jungwoo ang kumpanya. Ngunit ngayon ay nabalitaan niyang nag-resign na ito at naglaho ng walang bakas. Nang marinig iyon ni Aira, nag-alala siya at tumakbo kung saan-saan para hanapin siya. Pumunta siya sa bahay na iyon, ngunit hindi nakita si Jungwoo at hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag at text. Sa sandaling ito, nagtatag siya ng sarili niyang opisina at nagsimulang muli. Nagpasya siyang hindi panghinaan ng loob at nagtrabaho araw at gabi upang paunlarin ang sarili niyang software. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay natagpuan din ni Aira kung nasaan si Jungwoo. Tumakbo siya at sinigawan si Jungwoo dahil hindi man lang siya kinausap at nagtatago sa isang sirasirang lugar na ganito. Bagamat di labis siyang nag-alala para sa kanya, sinabi ni Aira na huwag na siyang magpakita pa sa harap niya. Pero kinabukasan, kusang pumunta si Aira sa opisina ni Jungwoo. Kahit anong sigaw niya, wala pa ring sumasagot kaya sinubukan niyang sumilip sa bintana para tingnan kung ano ang ginagawa ni Jungwoo. Sobrang tutok pala siya kaya hindi niya narinig ang tawag ni Aira. Ngunit hindi lang siya ang pumunta sa lugar na ito. Pumunta si Seung-hyun bilang kinatawan ng chairman upang pabalikin si Jungwoo dahil lalong bumababa ang kumpanya matapos mawala ang isang mahalagang tao tulad niya. Hindi kayang suportahan ni Yeojin ang kumpanya ng mag-isa. Bukod pa rito, humina na ng husto ang kalusugan ng chairman.
Tama ang sinabi ni Seung-hyun nang bumisita siya sa chairman. Nakahiga lang ito sa kama habang nakikipag-usap kay Jungwoo. Umaasa siyang babalik si Jungwoo upang pamahalaan muli ang kumpanya. Hindi pa nagtatagal nang paalisin nila siya, pero ngayon ay pinapabalik nila siya na talagang mahirap tanggapin para kay Jungwoo. Maaaring isang tabi niya ang problema sa kumpanya, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan na hindi pa sila nagkabalikan ni Aira. Kaya araw-araw siyang pumupunta sa restaurant ni Aira para kumain kahit na patuloy siyang pinapaalis ni Aira. Upang mapalapit sa kanya, tinulungan pa niya ang biyenan niya sa paglilinis ng mga ihawan. Nang makita ang dedikasyon ng kanyang manugang, tinuruan siya ng ama kung paano humingi ng tawad kapag nag-aaway silang mag-asawa. Pagsapit ng gabi, nagkaroon sila ng outdoor party. Nabalitaan din ni Seojin na pinapabalik ng chairman si Jungwoo, kaya gusto niyang kumbinsihin si Jungwoo na bumalik sa posisyon ng direktor. Hindi ba mas maganda iyon kaysa magtago sa isang maliit na sulok ngayon? Kahit alam ito ni Jungwoo, gusto pa rin niyang itayo ang sarili niyang negosyo kaysa bumalik sa lugar na nagpaalis sa kanya. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, si Aira na lang ang natira para maglinis. Natutulog naman si Jungwoo sa tapat ng tolda malapit doon, ngunit nagpapanggap lang siya para lihim na titigan si Aira. Nag-alala siya na ginawin si Jungwoo, kaya lumapit siya para tingnan kung nakakumot ba siya ng maayos. Hindi sinasadyang binuksan niya ang telepono ni Jungwoo at nakita ang wallpaper na kinuha habang natutulog siya sa bahay niya noon. Labis siyang ikinatuwa nito. Ayaw na niyang iwan pa si Jungwoo at nagpasya siyang makasama ito sa hirap at ginhawa. Araw-araw siyang masipag na pumupunta sa opisina ni Jungwoo para maglinis. Nagtataka si Jungwoo kung bakit madalas siyang pumupunta doon. Agad na inilabas ni Aira ang kanyang application form para makasama siya doon ng mailigal na dahilan. Kaya, mula ngayon, maaari na silang magkasama sa bawat sandali. Lihim na tinitingnan ni Aira si Jungwoo habang nagtatrabaho, ngunit sinabihan siya nitong maging seryoso sa trabaho. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message mula kay Seung-hyun na nagsasabing kaarawan niya ngayon. Pagkabasa ni Aira, wala siyang inisip at sinamahan si Seung-hyun na magdiwang ng kaarawan kahit na isa lang itong kasinungalingan para magkaroon siya ng dahilan upang makita siya. Si Jungwoo naman ay nanatili sa opisina para magtrabaho, ngunit mukhang hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Kaya, nagdala ang assistant ng 2 pang katulong mula sa kumpanya para tulungan siya. Lubos na nagpapasalamat si Jungwoo na handa pa rin silang makasama siya kahit nag-resign na siya. At kahit na umalis na siya sa kumpanya, sa tuwing may problema ang sistema, hindi tumatanggi si Jungwoo at pumupunta roon para ayusin ito para sa kanila. Ang natitirang oras, abala si Jungwoo at ang kanyang mga kasamahan sa pagkumpleto ng game software na matagal na nilang pinapangarap. Pagkatapos ng matagal na pagpupursige, sa wakas ay nakamit din niya ang tagumpay. Ang kumpanya na itinatag ni Jungwoo ay muling nakipagtulungan sa kumpanya ni Eugene at nakamit ang malaking tagumpay. Maraming isinulat ang press at media para purihin ang kanyang talento. Kahit nabigo na siya noon, hindi siya sumuko. Ang isang matagumpay na lalaki ay hindi maaaring mawala ang kanyang matatag na suporta sa likod. Naghanda si Jungwoo para sa isang romantikong pag-propose kay Aira. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Kinuha niya ang engagement ring, umaasa na makapagsimula sila muli. Sa pagkakataong ito, wala nang dahilan si Aira para tanggihan si Jungwoo at nagsisisi rin siya na iniwan niya ito noong taong iyon. Nang makuha ang ni Aira, agad na isinuot ni Jungwoo ang singsing sa kanyang daliri na simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng kaligayahan na naudlot sa kanila. Pinakawalan na rin ni Jungwoo ang kanyang damdamin. Buong puso niyang sinuportahan si Aira na makasama ang lalaking mahal niya. At kasabay nito, ang kanyang ina na umalis sa ibang bansa sa loob ng maraming taon ay bumalik na rin at ang kanilang pamilya ay muling nagkasama. Nagdadalang tao na rin si Aira sa anak ni Jungwoo. Masaya silang nakaupo, pinag-uusapan kung ano ang ipapangalan sa bata at nangako sa isa't-isa na hindi na nila papayagang mawala pa ang kanilang anak. At dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood.